Kinahinatnan si Tianzi noong ika-200 taon ng dinastyang Qi, isang panahon ng pambansang kapayapaan at kasaganaan. Mula nang siya iisilang, itinuring na siyang isang palatandaan ng swerte na nababalutan ng maningning na langit. Mula pagkabata, sikat siya sa kanyang kabaitan, kagandahang asal, at pagiging magalang at may paggalang. Hindi siya kailanman gumawa ng anumang lumampas sa kanyang lugar. Ngunit sa totoo lang, siya ay isang mapaglarong dalaga na mahilig umakyat sa mga puno at manghuli ng mga ibon. Ang ina ni Tianzi ay ang kasalukuyang elder princess, ngunit ang prinsip konsorte ay iniwan siya. Dahil dito, ibinigay ng elder princess ang lahat ng kanyang pagmamahal kay Tianzi at nagtakda rin ng napakahigpit na pamantayan para sa magiging asawa ng kanyang minamahal na anak na babae. Hindi niya pinahintulutan ang magiging manugang na magkaroon ng anumang depekto. Ito ang dahilan kung bakit lahat ng kalalakihan sa kabisera ay natatakot baka mapansin sila ng prinsesa. Lumipas ang panahon, lalo pang gumanda si Tianzi at naging isang napakagandang dalaga. Gayunpaman, tinanggihan ng elder princess ang lahat ng naghahangad na makipag-ugnay na nais lamang na makahanap ng isang taong karapat-dapat pagtiwalaan ng kanyang anak para sa buong buhay nito. Hindi naman nababahala si Tianzi dahil dito. Ginagamit ang kanyang talino at determinasyon, binuksan niya ang Engen ang unang tindahan ng pabango sa Qidan City. Puno siya ng pag-asa na magagamit niya ang tindahan ng pabango upang makalikha ng sarili niyang mundo, ngunit hindi naging ayon sa plano ang realidad. Ang negosyo ay hindi hindi umunlad, ngunit may nangyari ring napakakakaibang bagay. Isang araw, nagkataong nakilala ni Tianzi ang isang matandang lalaki na may kaduda-dudang kilos sa daan. Walang sinabi ang matanda at isiniksik sa kamay niya ang isang kwento na pinamagat ang Dui NCG. Si Tianzi ay puno ng pagdududa, ngunit hindi siya makatanggi, kaya't kinuha niya ito. Sa gabi, pagdating sa kanyang tirahan, hiniling niya sa kanyang alipin na si Tiufin na basahin ito sa kanya. Ang kwento ay puno ng mga kwento ng talim ng espada at pagpatay, na hindi naman talaga interes ni Tianzi. Ngunit nang marinig niya ang pangalan na Engen na lumabas sa kwento, agad siyang namangha. Ang lalo pang ikinagalit niya ay inilarawan ng kwento ang kanyang Engen bilang isang bahay aliwan. Habang si Tianzi ay nagagalit dahil sa kwento, biglang may sumalakay na grupo ng mga mamamatay tao sa looban. Dali-dali niyang kinuha ang pampatulog na pulbos na dala niya, ngunit hindi inaasahang napakalakas ng epekto nito. Lahat ng naroroon, kasama na siya, ay nawalan ng malay. Kasabay nito, sa Pagsitengiridi, ang pinuno ng Son and Moon Palace sa Xiao Ridge, si Qi Uin, ay nagbabanggaan ng matindi sa ibang mga sekta. Ang eksenang ito ay eksaktong katulad ng isinulat sa kwento. Ang ibang mga sekta ay hindi kalaban ni Tiuin. Sunod-sunod silang natalo. Si Nam Tiidzens, na sadyang mapaglaro, ay walang nikatiting nakasanayan sa pakikipaglaban. Nang makita ang masamang sitwasyon, sinubukan niyang tumakas, ngunit hindi madaling bibitawan ni Tiuin. Inabol niya ito ng husto. Sa kritikal na sandali, biglang bumagsak si Tianzi mula sa kalangitan, na hindi sinasadyang lumikha ng isang perpektong pagkakataon para makatakas si Nam Tiidzens. Mabilis na gumamit si Tiuin ng kinggong upang saluhin si Tianzi. Nanatili ang tingin niya sa tatlong kulay na pulseras ng dalaga, na nagdududa kung siya si Tianzi, dahil iyon ang hindi mahihiwalay na pag-aari nito. Sina Qi Uin at Nam Tiidzens ay mortal na magkaaway. Kaya naman, naisipan niyang gamitin si Tianzi upang matagpuan ang kinaroroonan ni Nam Tiidzens. Halos ilibing ng buhay si Tianzi ni Tiuin at ng kanyang mga tauhan, ngunit sa kabila ng matinding takot, napakatalino pa rin niya. Bagaman hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang lumitaw doon, pagkatapos marinig ang pag-uusap ni Tiuin at ng kanyang mga tauhan, mabilis niyang napagtanto na ang lahat ay tumutugma sa kwento sa aklat. Kaya't mabilis siyang nag-imbento ng kwento na sinasabing alam niya ang kinaroroonan ni Nam Tiidzens. Dahil dito, maswerte siyang nailigtas ang kanyang buhay. Mayroon ng ibang plano si Tiuin sa kanyang isip. Nagpasya siyang sadyang hayaang umalis si Tianzi at pagkatapos ay palihim na ipasunod ito sa kanyang mga tauhan na nagpaplanong gamitin ang pamamaraang ito upang matagpuan si Nam Tiidzens. Tutal, malapit na ang kasal ni Nagmensip at Nam Tiidzens. Tiyak na alam niya ang pinagtataguan ng kanyang magiging asawa. Ngunit hindi niya kailanman inasahan na magiging ganoon katanga si Tianzi. Binigyan na siya ng pagkakataong tumakas, ngunit nahulog pa siya mula sa bubong at direktang lumapag sa kanyang paliguan. Tiningnan ni Tiuin ang babaeng mukhang gusgusin sa kanyang harapan at hindi na makapagsalita. Wala siyang nagawa kundi personal na ituro sa kanya ang daan palabas at sinabihan pa ang kanyang mga tauhan na sumunod sa kanya, baka magdulot pa siya ng anumang gulo. Pagkaalis sa Son and Moon Palace, nakilala si Tianzi ng mga babae ng Engen Ginawa rin nilang batayan ang tatlong kulay na pulseras upang mapagpasiyahan na siya nga si Danfi. Kaya naman, sinamantala ni Tianzi ang pagkakataon at pansamantalang hiniram ang pagkakakilanlan ni Nanfi. Nagsinungaling siya na gusto niyang pumili ng isa pang asawa para sa kanyang mapapangasawa upang ang pamilya ay mabilis na magkaroon ng supling at sa gayon ay opisyal siyang pumasok sa Engen Pumasok si Tianzi sa Engen Sa isang banda ay para humiram ng pagkakakilanlan ni Nanfi upang makakain ng libre. At sa kabilang banda ay para makita kung makakatakas siya sa mahirap na sitwasyon sa pagkakataong ito. Ngunit hindi naging madali ang pagkain. Nang makahanap siya ng pagkakataon na tumakas, hinarangan siya ng lahat at inutusang magpakita ng kasanayan sa pakikipaglaban sa harap ng lahat. Nagkataon na naroroon din si Nam Tiidzens. Hindi pa niya nakikilala ang kanyang mapapangasawa, kaya gusto rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makita siya. Walang kasanayan sa pakikipaglaban si Tianzi.
Kinailangan niyang magtiis at sumayaw ng paunti-unti sa entablado. Sa sandaling nahihiya siya, bigla niyang nakita ang isang tao na tila susugod upang dakpin siya. Mabilis siyang itinuro si Kiwin sa gitna ng karamihan na lumikha ng kaguluhan upang mabigyan siya ng pagkakataong tumakas. Hapon noon, tahimik na nakaupo si Kiwin sa tabi ng tubig. Hinayaan ang kanyang isip na malunod sa mga alaala. Naalala niya ang kanyang pagkabata bilang isang bata na madaling matakot, natatakot kahit na humawak ng espada. Noong panahong iyon, ang kanyang ama, isang sikat na eskrimador, ay naglagak ng maraming pag-asa sa kanyang anak. Matyaga niyang itinuro ang bawat galaw ng espada, bawat hakbang, umaasang si Kiwin ay makakatayo ng matatag sa Jianghu balang araw. Ngunit ang hindi sinabi ng ama ay nasa likod ng liwanag ng martial arts. Nagtatago ng kalupitan at pagtataksil. Nang bumagsak ang kanyang ama sa ilalim ng tabak ng mga taong minsang tinawag niyang pikapatid, tuluyang gumuho ang mundo sa puso ni Kiwin. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ama, dinala siya ng kanyang inapalayo sa Jianghu. Nabuhay ng tahimik, ngunit ang kapayapaan ay isa lamang ilusyon. Ang Xiao Yaoju martial arts manual na iniwan ng kanyang ama ay nagdulot ng walang katapusang paghahanap sa kanila ng Jianghu. Sa huli, namatay ang kanyang ina sa kamay ng mga sakim sa kapangyarihan. Iyon ang unang pagkakataon na naamoy ni Kiwin ang dugo, at iyon din ang huling pagkakataon na tinawag pa siyang anak ng sinuman. Mula noon, ang espada na ang naging tanging kaibigan at emosyonal na suporta. Sa isang mundong wala na siyang ibang mawawala. Sa kabilang banda, si Tian Xinhai, matapos mahila sa mundong ito, ay tuluyan ng nahulog sa kamay ni Kiwin. Ikinulong siya sa bilangguan ng Son and Moon Palace, isang malamig at madilim na lugar na tanging si Ji Qisait lang ang nagbabantay. Sa simula, natakot si Tian Xinhai, ngunit pagkatapos ay naisip niyang tumakas ng matuklasan niyang mahilig magbasa ng romance novels, si Ji Qisait. Agad siyang nagkunwari na kakilala niya ang may akda at makakapag-ayos ng pagkikita. Madaling naniwala si Ji Qisait. Hindi inaasahan, siya ay nalason at nawala ng malay. Ninakaw ni Tian Xinhai ang susi, isinuot ang damit ni Ji Qisait at sinubukang tumakas. Hindi inaasahan, hindi sinasadya siyang napadpad sa ipinagbabawal na lugar ng Son and Moon Palace, isang lugar na puno ng nakakalason na gas at mapanganib na mga ilusyon. Habang napapalibutan ng mga guni-guni, nakita ni Tian Xinhai ang imahe ng kanyang yumaong ina. Nang malaman ni Kiwin na nakatakas siya sa bilangguan, hinabol niya at natagpuan siya sa tamang oras. Nang lumapit siya, tiningnan siya ni Tian Xinhai na parang isang baozi at sumugod upang halikan siya. Nagulat at nagalit si Kiwin, kaya't ginamit niya ang acupuncture upang patulugin siya at dinala siya sa isang kuweba upang pansamantalang manirahan. Nang magising si Tian Xinhai pagkatapos mawala ng malay, labis siyang nahiya at nais niyang maglaho dahil naaalala pa rin niya ang eksena ng paghalik niya kay Kiwin. Sa pagtatangka niyang tumakas ng palihim, nahuli siya nito. Si Kiwin noon ay naghihirap sa pag-atake ng cold poison sa kanyang katawan at maputla ang kanyang mukha. Iminungkahi niya na kung papayag si Tian Xinhai na tulungan siyang kumuha ng mga halamang gamot at sundin ang mga tagubilin para gamutin. Palayain siya nito. Wala nang ibang pagpipilian si Tian Xinhai kundi tusukin ang likod niya, lagyan ng gamot at hintayin magising si Kiwin. Pagkagising niya, nakita ni Kiwin na nag-iihaw si Tian Xinhai ng isda para sa kanya. Gayunpaman, sa isang tingin lang, alam niyang hindi makakain ang inihaw na isda. Ibinigay niya ito pabalik sa kanya, na inakala naman ni Tian Xinhai na pinagdududahan siya nitong naglason. Sa pagtatangkang magkunwari na hindi apektado, kinagatan ni Tian Xinhai, ngunit agad na idinura ito dahil sa sobrang sama ng lasa. Bahagyang gumaan ang kapaligiran sa pagitan nila. Tinupad ang pangako, pinakawalan siya ni Kiwin, at sinabihan pa siya na kung may mangyari sa hinaharap, puntahan lang siya sa SAE Eden. Pagkaalis, napagtanto ni Tian Xinhai na hindi na siya makakabalik sa kanyang lumang mundo. Pumunta siya sa tabi ng ilog. Gusto pa lang siyang aayusin ang kanyang hitsura nang biglang lumitaw muli ang matandang lalaking nagbigay sa kanya ng aklat na naging sanhi ng kanyang pagtawid sa mundo. Sinabi ng matanda ang isang kakaibang bagay, na siya pala ay isang lalaki. Bago pa man makapagsalita si Tian Xinhai, nagbago na ang kanyang boses at naging boses lalaki. Sinabi ng matanda na kung gusto niyang mabawi ang kanyang pagkababae at makabalik pa sa kanyang lumang mundo, kailangan niyang sirain ang masamang Diyos at demonyo na nakilala niya kamakailan. Agad na naunawaan ni Tian Xinhai na ang tinutukoy ay walang iba kundi si Kiwin. Sa determinasyong mabawi ang kanyang pagkakakilanlan at makabalik, nagpasya siyang maglakbay patungo sa SAE Eden upang harapin ang kanyang tadhana. Sa kanyang paglalakbay patungo sa SAE Eden, nagkataong nakilala ni Tian Xinhai ang isang taong nagngangalang Edi at tinulungan siya nitong hanapin ang daan. Sa parehong oras, sa disyerto, si Kiwin ay dinala sa sedan ng mga tauhan. Pinuri siya ng kanyang mga tauhan ng husto dahil sa kanyang talino sa pagkuha ng manual ng hindi gumagamit ng puwersa. Gayunpaman, abala ang isip ni Kiwin sa ibang bagay. Naintindihan niya na si Xaedis Ingisu ay dapat ng tawaging Namgongzi. Sa kabilang pampang ng ilog, si Xaedi ay nagsasanay ng pangingisda gamit ang pana. Ipinagmamalaki siya ng kanyang ama. Samantala, nagtanong si Xaedi kung maaari siyang magsanay sa Jianghu. Pumayag ang kanyang ama, bagamat nag-aalala ang kanilang mga kapitbahay na dahil sa kanyang kapabayaan, mahihirapan siyang makabalik ng buhay. Samantala, nagtatago pa rin si Kiwin habang hinahanap ang kinaroroonan ni Nam Tidzen, ang taong sinisikap niyang protektahan. Ngunit nang makatanggap siya ng balita na may gustong pumatay kay Inenfit na may kaugnayan kay Nam Tidzen,
Agad siyang nagpadala ng mga tao upang tumulong, ngunit huli na ang lahat. Si Denzip ay pinatay sa harap mismo ni Tianzinhai. Siya ay usisang sumusunod sa wedding sedan ni Denzip. Ang eksenang puno ng dugo ay labis na ikinatakot ni Tianzinhai, kaya't lumuhod siya at nagmakaawa ng awa sa isang estranghero. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napagtanto niyang si Kiuin pala iyon. Ang pagkamatay ni Denzip ay nagbigay kay Kiuin ng isang plano, dahil walang sinuman ang nakakaalam ng tunay na hitsura ni Denzip. Inalok niya si Tianzinhai na magpanggap bilang si Denzip, kapalit ng isang panlunas. Inisip ni Tianzinhai na kung malapit siya kay si Uin, magkakaroon siya ng pagkakataong patayin ito upang makabalik sa kanyang lumang mundo, kaya pumayag siya. Nagpanggap si Kiuin bilang si Nam Tianzinhai at dinala si Tianzinhai sa Side Eden. Magilo silang sinalubong ng nakatatandang kapatid na si Chuve, dahil sa paghihiwalay na tumagal ng higit sa 25 taon, wala siyang napansing anumang kakaiba. Gayunpaman, ang Shaishu na si Gise, na kasalukuyang gumaganap na acting leader, ay nagsimulang magduda. Sinubukan niyang siya sa atin ang mga ito sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga lumang alaala at pagsuri sa peklat ng paso sa kamay ni Nam Tianzinhai. Ngunit nakapaghanda na si Kiuin, kaya't natural ang kanyang tugon at hindi nagpakita ng anumang butas. Sa isang maliit na sitwasyon, hindi sinasadyang tinawag ni Tianzinhai si Shaishu Gise, na grand leader, na ikinagalit niya dahil inakala niyang bastos siya. Sa pag-aalala na magdulot pa siya ng gulo, gumawa si Kiuin ng dahilan na pagod siya upang dalhin siya sa kanyang silid pahingahan upang maiwasan ang piging. Sa katunayan, buhay pa si Denzip, ngunit malubha ang kalagayan ng kanyang katawan at nagtatago. Nagkukubli sa isang kubo. Nang dumating ang mga mamamatay tao, nagkataong nakita sila ni Giedi na naglalakbay noon. Madali niyang natalo ang kalaban at mabilis na umalis. Pagkatapos ng maikling pagpupulong kay Denzip, desidido pa rin si Denzip na makuha ang Xiao Yaoju manual, ngunit alam niyang walang saysay ang direktang paghaharap, kaya nagpasya siyang humanap ng ibang paraan. Samantala, nagpadala si Tianzinhai ng isang tao upang bumili ng maraming pampaganda. Ang kilos na ito ay nagduda sa mga tauhan ni Shaishu Gise dahil hindi kailanman nagustuhan ni Denzip ang mga ganoong bagay. Ipinadala si Chuzegi upang siya sa atin, ngunit nahulaan na ito ni Kiuin, kaya nagtatag sila ni Tianzinhai ng isang pagpapanggap. Nagkunwari siyang sinabi na iyon ay isang bagong paraan ng pagsasanay sa Jianghu. Bagamat nagkunwari si Chuzegi na naniniwala, lihim pa rin siyang nagduda at nagpadala ng mga tao upang siya sa atin ang katotohanan ng sinabi. Hindi inaasahang ang mga mamamatay tao kanina ay pinadala mismo ni Chuzegi. Nagsimulang matakot ang kanyang mga tauhan na baka matuklasan ni Nam Tianzinhai ang katotohanan dahil ang pagpapanggap ay masyadong kahawig sa totoo na nagdulot ng mas malaking panganib sa sitwasyon. Sa Esai Hiden, isang paligsahan sa martial arts ang idinaos ng bongga. Nagbalat si Denzip bilang isang lalaki, si Ileti, at nanalo at naging kampiyon. Ang mahusay na pagganap na ito ay lubos na ikinatuwa ni Nagisi Tintirit at Chuzite dahil sa kakulangan ng mga talento. Agad nilang nais na kunin si Ileti sa kanilang panig. Kahit na pinupuri ng butler si Chuzigi na sinasabing mas mahina pa rin ang kasanayan sa pakikipaglaban ni Ileti kumpara sa kanya, nanatili pa rin ang atensyon ng lahat sa nagwagi. Si Edi, na siyang pinuno ng pamilya, ay humiling ding sumali, ngunit minamaliit siya ni Chuzeti at pinagtrabaho sa woodroom. Kasabay nito, sa wakas ay nakita ni Tiuin ang kanyang tiyuhin, si Nam Zefeng. Kakaunti na ang mga miyembro ng pamilyang Nam at si Nam Tianzinhai na lang ang tagapagmana. At dahil walang anak si Nam Zefeng, ayon sa tuntunin ng pamilya, kailangang magpakasal si Tianzinhai sa anak na babae ni Eika upang mapanatili ang bloodline. Sa pag-uusap, hiniling ni Nam Zefeng kay Chuzeti na bunutin ang espada. Nakakabit sa dingding, ngunit kahit anong pilit ni Chuzeti, nabigo pa rin siya na ikinadismaya ng leader. Nang tawagin si Kiuin upang bunutin ang espada, sinadya niyang magkunwari na hindi niya kaya upang itago ang kanyang tunay na lakas. Kasabay nito, nabigyan siya ng pagkakataon na italaga sa misyon na maghatid ng Xiao Yaoju mental method sa martial arts field. Lihim na nakipagkita si Chuzeti kay Dead Tigu upang maplano, hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ng kalaban. Nais niyang samantalahin ang paligsahan upang gamitin si Dead Tigu na patayin si Denzip. Bagaman maligoy ang pananalita dahil sa kanyang talino, napagtanto ni Denzip na ang taong gustong pumatay sa kanya ay malamang na nasa loob ng Esai Eden. Ngunit hindi niya alam kung sino ang nasa likod nito. Sa araw ng paligsahan, punuan ang martial arts field. Nagsama si Kiuin at Dekisdi sa pagtataboy sa mga gwardiya na lumilikha ng isang magandang pagkakataon. Kahit na maaari niyang samantalahin ang pagkakataon na umalis sa lugar na ito kasama ang Xiao Yaoju, nag-aalala pa rin si Kiuin para kay Tianzinhai dahil dinala siya ni Chuzegi sa entablado upang subukin ang kanyang kakayahan. Hiniling ni Chuzegi na magpakita siya ng kasanayan sa pakikipaglaban. Walang magawa si Tianzinhai kaya't pinagsama niya ang grupo upang mag-ehersisyo sa isang nakakatawang paraan. Kahit na alam ng lahat na siya si Denzip, wala silang nagawa kundi magpuri pa dahil sa kanyang reputasyon. Hindi sumuko si Denzip kaya't hinamon niya siya. Natakot si Tianzinhai at sinubukang tumanggi. Sa mata ni Denzip, isa siyang mahina at walang silbing tao. Sa sandaling iyon, palihim na lumitaw si Kiuin at ipinasa ang kanyang inner power kay Tianzinhai. Sa tulong na ito, hindi sinasadya siyang nagbigay ng palad na umatras kay Denzip. Nagulat ang lahat ng nakasaksi at hindi maintindihan kung bakit ganoon kalalim ang inner power ni Denzip. Pagkatapos, ibinigay ni Kiuin ang Xiao Yaoju kay Chuvet. Pagkabukas niya, agad siyang nalason
Iyon, ang kanyang mukha ay namaga at nakakatawa. Galit siyang sinermonan ng kanyang master, na nanghihinayang na siya ay padalos-dalos at walang pasensya, na sumira sa malaking gawain. Sa katunayan, ang Xiao Yaoju manual ay peke at sadyang nilagyan ng laso ng master upang subukan si Tiuin. Hindi inaasahan, si Chu Zeki ang nahuli sa bitag. Ipinahayag ng master na ang totoong bersyon ng Xiao Yaoju ay nakatago sa isang lihim na silid at bubuksan lamang pagkatapos ikasal sina Vance Ip at Nam Ki Vance. Hindi sinasadyang natapon ni Tiuin ang saa. Napagtanto na peke ang kasalukuyang Tiao Jiaoju. Napag-alaman niya na para mapalapit sa tunay na bersyon, kailangan niyang patuloy na gamitin ang pagkatao ni Song Er. Samantala, si Fei Yan, asawa ni Zuxing, na alam ang kahinaan ng kanyang asawa, ay palihim na humingi ng pampalakas ng panloob na enerhiya at sa ngalan niya ay nagpadala ng hamon sa isang labanan. Nang mabasa ang sulat, namutla si Zuxing sa takot. Noong panahong iyon, si Guyuan ay umiinom ng tsaa kasama si Senior Marshal Uncle Bai. Matapos matanggap ang sulat, agad niyang ipinakita ito sa kanyang guro. Si Senior Marshal Uncle Bai, na tila pinagalitan si Zuxing bilang isang masamang estudyante, ay gusto pa ring panatilihin ang dangal ng kanyang disipulo, kaya't mataktika siyang nakiusap kay Guyuan na maging maawain. Nakita niya ang intensyon. Si Guyan ay nagdahilan ng masamang kalusugan upang tumangging lumaban sa ilalim ng paggabay ni Guyan. Sinimulan nitong magsanay ng isang set ng sining ng espada. Dahil sa madalas na pakikipag-ugnayan, unti-unting napagtanto niya na mayroon siyang pagtingin dito. Biro niyang tinanong ang pangalan ng sining ng espada na walang hanggang pagmamahal at sinadyang lumapit dito upang subukan ang reaksyon nito. Ngunit si Guyan ay nanatiling malamig at pinaalalahanan siyang mag-concentrate sa pagsasanay. Samantala, alam ni Zuhang na hindi niya matatalo si Guyan sa harapan, kaya't palihim siyang nagbago ng taktika na nagpa siya nasaktan si Guyan sa halip na patayin ito. Kahit may pagtingin kay Guyan, ninais pa rin itong na makabalik sa sarili niyang mundo. Matapos ang maraming pag-iisip at pag-aalinlangan, nagpa siya na. Ipapuslit niya ang lason sa alak sa kaarawan nito, ngunit hindi niya alam na matagal na itong nahulaan ni Iyon, Diuin, at palihim na nagpabantay sa kanya upang subukan siya. Dinala niya ito sa paggawa ng portrait painting. Ang imahe ng dalawa sa painting ay lumabas na parang isang celestial couple. Pagkatapos, pumunta sila sa isang kainan. Nang makita ni Song Er, Qian Fenhai, na umorder si Iyon ng maraming alak, kinailangan niyang isantabi ang kanyang plano. Tahimik na ininom ang mga baso. Hanggang sa lumipas ang sitwasyon, pagkatapos ng ilang baso ng alak, lasing na lasing siya, napatumba-tumba siya papunta sa kusina at nagluto ng pansit para dito. Nang inihain niya ang pansit, ang kanyang pag-aayos bago nito ay nagdulot ng maling akala kay Giyon na naglagay siya ng lason. Agad siyang kinwestiyon nito, na labis na ikinadismaya ni Song Er upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Umiyak siya at kinain ang pansit sa harap niya nang makita siya ni Iyon, Tiuin. Sa ganoong kalagayan, nakaramdam siya ng guilt at sinubukang tikman ang pansit at nagulat siyang matuklasan ang lasa na katulad ng luto ng kanyang ina noon. Napuno siya ng pagsisisi, ngunit nang tumalikod si Song Er, Qian Fenhai, upang umalis, mabilis niya itong niyakap. Sa daan pa uwi, biglang lumitaw ang isang assassin. Lumabas na ito ay isang assassination plan ni Zubitan. Chu Vene, ngunit dahil sa palpak na pag-aayos ng kanyang mga tauhan, sa halip na isa 0 assassins, gaya ng plano, isang matandang lalaki lang na nagngangalang AC Digigri, ang lumitaw, nang matagal na siyang naghintay at walang dumating. Umalis na lang siya, nang naiulat ito kay Zulfan. Nagalit siya, ngunit nakumbinsi siya ng maling pagpapaliwanag ng kanyang tauhan, at naging mayabang sa pag-iisip na natakot si Iyon pagdating ng araw ng laban. Nagpadala si Iyon, Tiuin, ng liham kay Zultan, Chu Zedi, na may linyang, ako ay sumusuko. Tuwang-tuwa si Zultan. Inakala na natakot ang kalaban sa kanyang kapangyarihan at sumuko. Hindi niya alam na gusto lang siyang panatilihin ni Iyon para gamitin at itago ang tunay niyang lakas. Samantala, si BHZ, ay nagkataong nakita si Iyon na lumilipad sa mga bubong gamit ang kanyang kahangahangang light body technique. Labis siyang humanga, kaya't agad siyang lumuhod at humingi na maging disipulo nito. Ngunit wala sa isip ni Iyon na kumuha ng disipulo at malamig lang siyang umalis. Si Iltin, Namzefin, ay nagplano na ibigay ang Xiao Yaoju, Tiugyao Kwek kay Song Er. Ngunit kailangan niya ng tulong ni Master Bai, Heath, upang subukan ang kapangyarihan nito. Gumawa si Master Bai ng paraan upang unahan si Song Er. Nang matuklasan ni Song Er ang intensyon, gumawa siya ng paraan sa pamamagitan ng pag-check ng pulso nito at nagmungkahi na kailangan niya ng pampalakas ng kidney. Si Master Bai, Heath, ay nagulat at inakala na nabasa niya ang kanyang sikretong sakit, kaya't mabilis siyang umalis. Nakatulong din ito upang makatakas siya sa panganib, ngunit sa daan pabalik sa kanyang silid. Biglang hinarang si Song Er, Qian Fenhai, ng isang anino. Ito pala ang totoong Denfi. Mabilis na nakilala ni Song Er ang tunay na pagkatao ni Vance. Ngunit salamat sa kanyang husay sa pananalita. Nabaliktad niya ang sitwasyon at nailigtas ang kanyang buhay. Isinalaysay niya na si Vance. Namtuignan, mismo ang pumilit sa kanyang magpanggap na si Vance, di upang agawin ang Xiao Yaoju, Tiugyao Kwek, kundi ay papatayin siya. Si Vance ay labis na nagulat nang marinig ito. Hindi niya inakala na si Vance ay magiging napakawalang puso sa isang mahinang babae. Sa pag-unawa sa kalagayan ni Song Er, nagpa siya si Vance, di natulungan siya. Dahil alam niyang malapit nang matuto si Song Er, Qian Fenhai, ng panimulang Xinfa, tuntunin ng puso. Gumawa siya ng plano na sumulat ng isang maling
set ng Xinfa upang kung sakaling sinasanay ito ni Sudben. Nang tuwig Lance, siya ay magdurusa ng Qigong Deviation paglihis ng Qigong na hahantong sa kanyang kamatayan. Sa gayoy mapapalaya si Song Er mula sa kanyang kontrol. Sa daan pabalik sa kanyang silid, nakita ni Evans D. Lance Ip si Bai D. Beef Lidzi na napinpoint ng acupoint. Pinpoint ng acupuncture. Nang makita ito, balak niya itong tulungan ngunit tinanggihan siya nito dahil naniniwala si BT na ito ay isang pagsubok mula kay Sudben at nais niyang manatili sa kasalukuyang estado. Umiling na lamang si Evans D. sa pag-aakalang kakaiba ang taong ito at umalis. Samantala, nang bumalik si Song Er sa kanyang silid, nakita niya si Ion Tiwin na naghihintay na. Alam niya na malapit na siyang pumasok sa yugto ng pag-aaral ng Xinfa, kaya't nagbigay siya sa kanya ng maraming proteksyon na bagay. Nangako pa siyang palihim siyang poprotektahan kahit nag-aalala si Jackie na baka ibigay ni Song Er Tianzhai kay Ion Tiwin ang isang wad na Xinfa tuntunin ng puso. Nagtiwala pa rin siya dito. Naisip niya na sa taos pusong pag-aalala, mapapakilos niya si Song Er. Saka, dahil walang alam sa martial arts si Song Er, wala ring silbi ang Xiao Yaoju Tiu Giao Quet sa kanya, kaya naniniwala siyang hindi siya nito lolokohin. Maya-maya, pumunta si Song Er sa silid ni Aeon at hindi sinasadyang nakita ang wedding attire. Na-curious siya at sinubukan itong isuot, ngunit hindi ito kasya, kaya sinabi niya ditong ayusin ito. Kinabukasan, pinuntahan niya si Master Bai Bifi upang simulan ang pag-aaral ng Xinfa. Kahit wala siyang naintindihan, nagpatuloy siya sa pagsasanay ayon sa mga tagubilin. Hindi niya inaasahan na isang tauhan ni Zhu. Ni Zhu Tans, Xu Zenti, ay palihim na nakapag-aral ng ilang mga galaw at itinuro sa kanya. Tuwang-tuwa ang dalawa, iniisip na sila ay napakatalino. Sa isa pang pagkakataon, habang naliligo si Song Er Tianzhai at Demons D. Nenfit sa isang inn, hindi sinasadya silang nakita ni Ion Tiwin at ng kanyang attendant dahil hindi niya alam na si Linju Didgit ay si Imans D. Nagkamali si Ion sa pag-aakalang palihim na nakikipag-date si Song Er sa isang lalaki. Kinailangan ni Song Er na magsinungaling na sinabing nagkataon lang na nagkita sila sa labas ng inn at hindi siya umupa ng sariling kwarto. Pagkatapos, dinalhan siya ni Ion ng mga matatamis na pagkain na saktong gusto niya. Ngunit nagsinungaling na inihanda Ion ni Jackie. Alam ni Song Er na sinusubukan niya siyang suyuin, ngunit sinadya niyang maging malamig at sinabing hindi masarap ang pagkain. At pinapaalalahanan siyang mag-focus sa kanyang pagsasanay upang maibalik siya sa kanyang orihinal na mundo. Samantala, nagpadala ng liham si Vance D. Denfit na nagpapaalala na nagsisimula ng magduda si Sudben. Nam tuwig month, mula ngayon, kailangan nilang maging maingat sa pagkikita. Iginuhit ni Song Er Tianzhai ang mga galaw ng Xiao Yaoju Tiu Giao Quet para ibigay kay Imans D. Ngunit dahil hindi niya ito lubos na naunawaan, ang guhit ay hindi tumpak na nagdulot ng kawalan ng pag-asa kay Imans D. Pagkatapos ay ipinasa ni Evans D kay Song Er ang wad na Xinfa tuntunin ng puso upang ibigay kay Ion Tiwin. Gayunpaman, dahil nakita niyang malapit sina Song Er at Linju Didgit, nagselos si Gion kaya sinadya niyang utusan si Jackie na maghanda ng mesa na puno ng berdeng gulay upang bigyan siya ng leksyon. Nagpadala si Evans D ng balita na eksaktong sa oras ng Ika-7 hanggang Ika-9 ng gabi, si Ion ay magdurusa ng Qigong Deviation paglihis ng Qigong dahil sa maling pagsasanay ng Xinfa. Kailangan nilang tumakas agad kung hindi ay mapanganib si Song Er Tianzhai kapag nalaman ito ng pinuno ng Ku. Kung gayunpaman, si Song Er ay nalilito sa sandaling ito. Tinanong niya si Jackie kung maghihiganti ba ito para sa kanya kung sakaling mamatay siya balang araw. Emosyonal na isinalaysay ni Jackie na noong una, siya ay isang nagugutom na bata na iniligtas at pinalaki ng pinuno ng kuna si Ion Tiwin. Sa kanyang mga mata, si Ion ay hindi kailanman naging masamang tao, ngunit isang taong may mabigat na pasanin ang paghihiganti. Ang kanyang pamilya ay pinaslang, ang Xiao Yaoju Tiu Giao Quet na kayamanan ay ninakaw at ang Ryuko Death Wait Kung ay binitangan pa bilang isang kulto ng demonyo. Lahat ng ito ay nagtulak sa kanya na hindi umatras. Pagkatapos marinig ito, nagising si Song Er at nagsisi sa kanyang mga ginawa. Nang malapit na ang oras ng Ika-7 hanggang Ika-9 ng gabi, nagmadali siyang tumakbo upang makita si Ion Tiwin. Ngunit ang tanawin sa harapan niya ay nagpatigas sa kanya. Nakahiga si Ion ng walang kibo sa kama, maputla ang mukha, malamig ang katawan at walang senyales ng buhay. Nang makita si Ion na nakahiga sa kama, maputla ang mukha at walang hininga, inakala ni Song Er Tianzhai na namatay na ito. Sa sukdulang pagsisisi, walang malay niyang ibinunyag ang buong katotohanan tungkol sa kanyang mga balak at ginawa. Sa sandaling iyon, kumulog at kumidlat sa labas na inakala niyang dumating na ang sandali ng pagbabalik sa Zudnan kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at naghintay. Ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata, si Ion ay nakatayo sa harap niya ng kalmado na ikinatakot niya, inakala na nabuhay itong muli, lumabas na salamat. Salamat sa hindi sinasadyang pagsasanay sa baliktad na bersyon ng Kuju formula na ibinigay ni Song Er Tianzhai. Noon, si Ion Tiwin ay hindi lamang nabuhay kundi matagumpay pang nagsimula sa panimulang pagsasanay ng Xiao Yaoju Tiu Giao Quet. Kasabay nito, nagising si Beef Lidzi mula sa kanyang pagkalito at nagulat na natuklasan na si Vance D. Denfit ay nagdurusa ng Qigong Deviation paglihis ng Qigong. Agad siyang sumugod upang iligtas ito, ngunit bago pa niya magawa ang lahat ng kanyang mga galaw, nawalan na ng malay si Vance D na naging dahilan upang maging awkward ang kanyang hero saving the beauty, bayani na nagliligtas sa kagandahan na sandali. Kumalat ang balita na halos mamatay si Ion dahil sa maling pagsasanay ng Kuju na ikinagalit ni Ji Isin, Dat Isin at Li Vance Liuan at humingi ng kaparusahan kay Song Er. Gayunpaman, si Ion ay nanatiling kalmado, iniisip na sapat na ang kanyang parusa na tumayo buong gabi at binanggit pa ang kanyang pangako na ibabalik siya. Para bumalik na ikinatuwa ni Song Er Tianzhai at nangakong hindi na niya ito ulitin. Samantala, nagising si Vance
D. Denhip, nanginginig dahil sa rebound, pagbabalik, at natuklasan si BT na nakayakap sa kanya sa kama. Dahil nagkamali siya sa pag-akalang lalaki ito, binalak ni BT na painitin siya, na ikinagalit ni Vince D. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Song-er, na inakala na mali ang pagkakabasa niya ng Koju formula, ngunit agad na itinanggi ito ni Ilan D. Iginiit niya na sadyang binago ang Koju upang maging maling-mali na madaling magdulot ng Qigong deviation, paglihis ng Qigong sa nagsasanay. Tanging ang hindi sinasadyang pagbasa ng pabalik ni Song-er ang nakatulong kay Iyon Tue na makapagsanay ng tama at makaligtas sa panganib. Nalito si Song-er. Hindi niya inaasahan na aksidente siyang nakapagligtas ng buhay. Habang nagkukwento, ibinunyag niya ang lahat ng kanyang sikreto kay Iyon. Sa pag-aakalang patay na ito, nahiya siya. Samantala, mabilis na napansin ni Vince D. Lenfit na si Song-er Kiensenhe ay umibig na. Sa kabilang banda, lumitaw si Zultans Chuvig sa isang kaawa-awang kalagayan. At nagmamadaling nagulat na si Vince D. ay nang aasar kay Lin Yi Dehetig. Malapit sa lawa, nagulat si Beigixi BCEE nang marinig ito na nag-aalala na baka natuklasan ni Vince D. na binago niya ang Koju formula habang sinusuri ang mga sintomas ng Qigong deviation, paglihis ng Qigong. Nagulat si Zhu Detenhe at napagtantong siya pala ang nakararanas nito, kaya't nagpanik siyang tumakbo na nag-iwan kay Beigixi na tulala. Nagpatuloy si Song-er sa pagsasanay ng swordplay, ngunit aksidenteng na-sprain ang kanyang pulso. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Iyon, si Uin, at mabilis na naglabas ng espada patungo sa kanya. Kahit may pagkakataon siyang gumanti, hindi gumawa ng aksyon si Song-er na nagduda kay Iyon, kaya nagbigay siya ng isang plano. Kung nais ni Song-er, Kiensenhe, na magbawi, dapat siyang magpanggap na nagdusa ng Qigong deviation, paglihis ng Qigong, upang akitin ang nasa likod ng plano na magpakita. Totoo nga, kinagabihan, sina Beigixi, Yisei at Zultans Chuzeti ay nataranta nang makita si Song-er na nakahiga, nakikibaka at putol-putol ang hininga, sa takot na maapektuhan ang kanilang reputasyon at relasyon sa ibang sekta. Agad na ibinintang ni Beigixi sa kulto ng demonyo at humiling na itago ang lahat. Kahit na naging matagumpay ang plano, hindi pa rin pinayagan ni Iyon Tiuin si Song-er na umalis sa silid sa kadahilanang upang protektahan ang kanyang dangal bago ang kasal. Nang malaman ng pinuno ng Ku si ang nangyari, nagalit ito at agad na inalis ang kapangyarihan ni Beigixi bilang si pinuno ng sekta at binalaan ang buong kulaban sa pagkasira ng panloob na pagkakaisa. Samantala, nagpatuloy si Song-er sa masusing pagsasanay ng swordplay. Sa pagkakataong ito ay maseryoso at mas masipag, nag-alok pa siyang maging disipulo ni Iyon Tiuin, ngunit tumanggi ito dahil ikakasal na sila. Kung gagawin niya iyon, magugulo ang kanilang katayuan. Binago niya ang paksa at nagtanong tungkol sa kaugalian sa kasal sa Zhu Dentide, Kithi Dentidedi. Upang makapaghanda, isinalaysay ni Song-er Kiensenhe ang tungkol sa masayang kasal sa kanyang bayan. Ngunit pinayuhan siyang maging katamtaman upang maiwasan ang pagkuha ng atensyon sa Ku. Sisi, sa wakas, dumating ang araw ng kasalan. Sa dressing room, umiti si Song-er nang may kasiyahan habang tinitingnan ang sarili sa salamin, bagamat malungkot pa rin siya dahil wala ang kanyang mga magulang. Naganap ang seremonya ng kasal ayon sa ritual ng pagyukod sa langit at lupa, pagyukod sa mga nakatatanda at pagyukod ng mag-asawa. Sa huli, naghawak kamay sila at pumasok sa bridal chamber. Sa ilalim ng nagniningas na pulang kandila, ang hangin ay napuno ng tamis. Pagkatapos ng GOBG, alak ng mag-asawa, marahan siyang niyakap ni Iyon Tiuin at binigyan siya ng isang mainit na halik sa sandaling tila pinakaromantiko. Nang malapit na sanang maghalikan sina Song-er, Kiensenhe at Iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Song-er na nagdulot kay Iyon na huminto at magkomento na masyadong masama ang kakayahan niyang humalik. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig na nagpagalit kay Song-er at umalis ito. Hindi niya alam na ang kanyang malupit na aksyon ay para lamang bigyan siya ng babala dahil naramdaman niya na may mga assassins na naghihintay sa labas. Nang kumalma siya, biglang napagtanto ni Song-er na ang hindi pangkaraniwang paraan ng pananalita ni Iyon ay maaaring isang lihim na senyas na nagpapahiwatig na may iba pang tao sa silid. Dali-dali siyang bumalik at natigilan ng matuklasan si Iyon Tiuin na nakikipaglaban sa isang nakamaskara na assassin na gumagamit ng pamilyar na martial arts ng Anhe Vike Estet Zong Aidatezeki Trang. Kahit natakot, hindi siya tumakas kundi sumugod upang tumulong nang ang lalaking nakaitim ay lumipat ng atake sa kanya. Hindi nag-atubili si Iyon na sumangga, tinanggap ang atake para sa kanya at nasugatan ng malubha. Nataranta si Song-er Kiensenhe na inalalayan siya pabalik sa kama, nasasaktan na makita siyang nagsusuka ng dugo at naghihingalo. Bago siya nawalan ng malay, hiniling lang niya na tawagin siya nitong Edet, asawa, habang umiiyak. Emosyonal niya siyang tinawag ayon sa gusto nito at nangako pang tatawagin siya sa ganoong paraan araw-araw kung siya ay mabuhay. Ngunit sa sandaling umatras ang assassin. Biglang bumangon si Iyon Tiuin, naganap ng magaling na ikinagulat ni Song-er Kiensenhe at napagtantong naloko siya. Inamin niya na lahat ng iyon ay isang ruse upang linlangin ang kalaban at panatilihin siya sa tabi niya sa kanilang gabi ng kasal. Bilang resulta, silang dalawa ay natulog sa iisang kama. Galit na iginiit ni Song-er ang mga hangganan. Binibigyang diin na ang lahat ay pag-arte lamang. Ngunit inasar siya ni Iyon gamit ang pamilyar na boses ng Boldian si Bata Master na nagduda sa kanya na may nagmamanman muli nang tanungin niya ito ng pabulong tungkol doon. Kaswal na sumagot si Iyon na walang sinuman kasabay ng isang mapagwaging ngiti. Galit na marahang sinuntok ni Song-er ang kanyang dibdib at tumalikod at tinanong naman niya kung ang nangyari ay maituturing na pagtawid sa hangganan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Kasabay nito, lumabas sina BD, BHC at Mens D. Denfit upang uminom. Nalasing si BD at nagsalita ng walang kabuluhan na nagpagod kay Inans D. Ngunit unti-unti siyang nagkaroon ng magandang pagtingin dito. Kinabukasan, nagising si Song-er Kiensenhe at nakita si Iyon Tiuin na mahimbing na natutulog kaya't marahan niyang inayos ang manggas nito at umalis sa silid. Gayunpaman, bigla siyang lumitaw at kinwestiyon siya kung tinatakasan niya ang responsibilidad. Agad
siyang sumagot na wala naman silang ginawa kagabi. Kasabay nito, palihim na nagulat si Zudtans, Shuve, kay Baigixi, BCAKT, na Signet Sudman. Nam Tuigman ay tinamaan ng matinding Seichu Cloudwater. Nagalaw at malamang na hindi mabubuhay. Ang katotohanan ay nabunyod. Ang taong nakamaskara na umatake kay Iyon ay si Baigixi. Upang itago ang kanyang pagkatao, lumapit si Zudtans, Shuzedi, kay Gion Tiwin sa papel ng Esiksing na katatandang kapatid at nagdala ng pagkain upang bisitahin ito. Nang makita si Iyon na malubhang nasugatan, palihim siyang natuwa ngunit nagkunwari pa rin nag-aalala. Nang magkunwari si Iyon na ibinunyag na hindi niya nakita ng malinaw ang umaatake, hinala niya na ito ay isang tao mula sa Gyeonggi Zong. Azete Izefi Destrang, nakipagtulungan si Song-er, Tiansenhai, sa pagganap bilang isang asawa, at galit na sumagot upang mapanatili ang karangalan ng sekta. Ang labis na natural na pag-aaway ay nagdulot ng pagkalito kay Zudethan, at umalis ito. Mula noon, tiyak na si Song-er na si Baigixi, BT. Ang utak sa likod ng lahat pagkatapos, sa isang paglalakad, marahang inalis ni Iyon ang talulot ng bulaklak na nakakabit sa buhok ni Song-er. Inakala niyang hahalikan siya nito kaya't ipinikit niya ang kanyang mga mata at naghintay. Nang napagtanto niyang nagkamali siya, namula siya sa hiya at mabilis na bumalik sa kanyang sarili. Masayang hinila siya upang magpatuloy sa paglalakad. Pagbalik sa silid, natuklasan niya sa mga regalong pangkasal ang isang kakaibang jade pendant na nagmula sa Dance Dang E, Lin Long Kifi, sa Zu Nan Tiden, Kifi Dance Tide. Nang magtanong siya, nalaman niyang si BT, BCADC, ang nagbigay nito. Ang pangalan ay nagdulot ng pagkagulat sa kanya dahil sa dating mundo, si BD ang kanyang formal na mapapangasawa. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang magulo at hangal na pag-ugali ay nagduda sa kanya kung ito ba talaga ang dating tao o sadyang magkapareho lamang ng pangalan. Hinabo ni Song-er, Yensenhai, si BD upang malaman ang katotohanan. Ngunit nagpanik ito at tumakas, iginigiit na nagkamali siya ng pagkakakilala. Si Iyon Tiwin ay nakatayo sa malayo, pinagmamasdan ang eksena, puno ng pagdududa sa kanyang puso. Nang harangin ni Events D. Glenfip at tanungin, tapat na isinalaysay ni Song-er, Yensenhai, na nagdududa siyang si BD, BCD, ang kanyang mapapangasawa sa nakaraang buhay at kailangan niya itong linawin. Pinayuhan siya ni Events D na maging maingat dahil sa Dengi-YA, Fong Dengi. Ang isang babaeng may asawa na malapit sa ibang lalaki ay madaling maging usap-usapan na makakasira sa kanyang reputasyon. Mula doon, sinuri nilang dalawa ang sitwasyon, nagduda sila na si Baigixi, GCAD, ang gustong magbintang kay Events D. Ito ay tumugma sa sinabi ni Young Master Din, Nam Tianfi. Bago siya nalason, nagpa siya si Song-er na makipagkita ulit kay BT ngayong gabi sa oras ng S. Ika-negatibo 7 hanggang ika-negatibo 9 ng gabi. Umayag si Events D na ayusin ito. Samantala, tinutulungan ni Ligven, Liuan, si Iyon Tiwin na alisin ang lason pagkatapos ng peking atake. Napagpasyahan ng dalawa na ang liham ng pagbabanta ay nakarating na sa kamay ng kalaban. At formal nang sisimulan ang planong akitin ang ahas palabas ng lungga. Kasabay nito, nakatanggap din si Zudtan, Shuvig, ng isang anonymous na liham ng pagbabanta kung hindi niya ibabalik ang Xiao Yaoju, Tiu Yaokui. Sa loob ng 5 araw, ang lahat ng balak na saktan si Dit Sudman, Nam Tuigman, ay ibubunyag na hahantong sa pagbagsak ng reputasyon ni Baigixi, BFF. Agad na inutusan ni Baigixi si Zudetans na isagawa ang isang lihim na misyon pagdating ng gabi. Sa takdang oras, nakipagkita si Song-er, Tiansenhai, kay BD, BCADC, at paulit-ulit na kinwestiyon ang kanyang pagkatao at ang kanyang koneksyon sa Zu Nan Tiden, Kiki Nan Tiden. Si BD ay tulalang-tulala, walang naintindihan, inakala ni Song-er na nagpapanggap ito at nagbanta siyang isumbong siya sa pag-akit sa kanyang lumabas sa ganoong oras. Sa takot, agad na lumuhod si BD at tinawag siyang Ning, asawa ng guro at nangakong susundin ang kanyang mga utos. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Gion Tiwin. Nang walang sinuman ang nakapagreaksyon, binuhat niya si Song-er, Tiansenhai, at idineklara na siya na ang kanyang asawa. Ang hindi inaasahang aksyon na ito ay nagdulot ng maling akala kay BD, BVD, na tinanggap na siya ni Iyon bilang disipulo at siya ay nagtatalon sa tuwa na parang batang binigyan ng regalo pagbalik sa silid. Agad na kinwestiyon ni Song-er si Gion kung balak ba niya siyang ikulong kahit nagdahilan siya na protektahan ang kanilang karangalan bilang mag-asawa. Alam niyang nagsiselos lang ito. Agad niyang ipinaliwanag na ang paghahanap niya kay BD ay hindi dahil sa personal na damdamin, kundi upang magtanong ng direksyon patungo sa Tindide, Daxitin Pilit, at hanapin ang kinaroroonan ng kanyang ina. Si BD ay ang panganay na anak ng pinuno ng Zudnan Tiden, Chirai Eman Tiden, na siya ang itinakdang mapapangasawa niya ng kanyang mga magulang, ngunit wala silang anumang pagmamahalan. Nang marinig ito, naantig si Iyon Tiwin sa pagka-homesick niya, ngunit may mas mahalaga pa silang gagawin, ang pagkuha ng Xiao Yaoju Tiu Yaokui bukas. Gayunpaman, naantala ang plano ng magulat si Baigixi, BCE, na dumating na ang delegasyon ng Vangi Bike Estate Zone, ITDH. Sa Dengi-YA, Fong NADC, nagdulot ito ng pagkataranta kay Song-er, Tiansenhai, dahil maaaring mabunyag ang kanyang huwad na pagkatao. Nang lumitaw si Soviet SC, King Ti, natakot siya kaya't hindi siya naglakas loob na tumingala. Ngunit sa kabutihang palad ay nagpadala ng signal si Vince D. Genfit, na nakatulong sa kanya upang makaligtas sa panganib. Kasabay nito, dinala ni Iyon ang jade pendant upang magbigay galang sa master. At nakilala ng nakatatanda na ito ay isa sa 2 hudyat upang buksan ang pintuan ng bato. Na nagtatago ng sikreto, ang kalahati pa ay ang bracelet na may 3 kulay, na kasalukuyan kay Imans D. Genfit. Ngayon lang na
naintindihan ni Iyon Ki-Uin kung bakit handang mamatay si Sudvens. Nam Tuigmans upang protektahan ang Jade Pendant. Ito ay upang itago ang tunay na pagkatao ni Song-er, Tianzhenhei. Sa kabilang panig, ibinigay din ni Events di ang bracelet na may 3 kulay kay Song-er. Nagulat siya nang makita ang bracelet na eksaktong katulad ng regalong ibinigay ng kanyang ama. Nagulat din si Events di dahil ang kanyang ama noong bata ay napakababaero. Nagsimula silang magduda na baka sila ay magkapatid kahit na itinanggi ito ni Song-er para maging maayos ang plano. Pumayag pa rin siyang palitan ito ng tunay na bracelet. Pagkatapos nito, isang disipulo ang dumating at inanyayahan si Yang Miso, Stiugi, sa kuweba ng bato kung saan ipinahayag ni Biki si Bifi na ibibigay niya ang itaas na bahagi ng Xiao Yaoju, Tiugiaoquit, kay Inand Di. Pagkatapos ng kasal at ang dalawang sagradong bagay na magbubukas sa pinto ay nang inilagay ni Guyuan ang Jade Pendant, agad na nag-react ang pinto. Ngunit pagdating sa turn ni Tianzhenhai, hindi tumugma ang kwintas. Nataranta siya at sinubukang muli ng maraming beses ngunit nabigo lahat. Napilitan siyang magsinungaling na isa lang itong kopya na ginawa ng kanyang ama upang iligaw. Nagduda si Bai Wuxi at hiniling sa kanya na kunin ang totoong kwintas. Habang desperado si Tianzhenhai dahil hindi niya alam kung nasaan ang Butterfly Dream, nagsalita si Guyuan upang kumbinsihin si Bai Wuxi na ipagpaliban ito ng isa pang araw. Sinamantala ang pagkakataon. Agad na nangako si Tianzhenhai na mabubuksan niya ang batong pinto sa loob ng isang araw. Pumayag si Bai Wuxi nang may pag-aatubili, ngunit nagbabala na kung mabibigo, haharapin siya ayon sa batas ng Giang-i. Pagbalik niya siya, kinuwestiyon ni Yuan si Tianzhenhai tungkol sa relasyon nito kay Meng Dai at ang dahilan kung bakit siya kinupok ng Jingyun Villa. Napilitan siyang magsinungaling na wala siyang kilala. Sadyang dahil lang sa pagkakapareho ng kwintas, kaya nagkamali sila ng pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi naniwala si Yuan at nagpatuloy na kumwestiyon sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sumagot lang si Tianzhenhai na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi itinatakda ng kahit sino at hindi na siya pinilit pa. Sinabihan lang siya na magpahinga sa kanyang silid bago umalis, na puno ng sama ng loob at nangakong dadalhin niya ang tunay na kwintas kinaumagahan. Kasabay nito, dumating si Bai Wuxi upang hanapin ang Lord of the Valley. Nagdududa sa pagkakakilanlan ni Meng Dai, ngunit naniniwala ang Lord of the Valley na wala pang malinaw na ebidensya. Hintayin na lang hanggang bukas. Kung hindi mabuksan ang batong pinto, haharapin siya ayon sa mga tuntunin ng gabing iyon. Habang nag-aalala si Tianzhenhai, isang piraso ng papel ang palihim na inihagi sa silid. Inaanyayahan siyang makipagkita sa oras ng haishai. Inakala niya na ang nag-imbita ay si Meng Dai para ibigay ang tunay na kwintas. Ngunit hindi niya alam na iyon pala ay isang patibong na inihanda ni Guyuan upang subukan ang katapatan niya. Nang makarating siya sa lugar, nagtanong siya sa pamamagitan ng kawayan at ang sumagot ay ang tunog ng pagbukas ng pinto. Ang lumabas ay si Guyuan. Nahuli sa akto, si Tianzhenhai ay nagmamadaling. Nagdahilan na naglalaro lang siya. Nanahimik si Guyuan, nagdududa. Ang kapatid na Lin na binanggit niya ay si Lin Qi. Samantala, nag-aalala rin si Meng Di dahil hindi pa siya nakakatanggap ng balita mula kay Tianzhenhai sa sandaling ito. Biglang dumating si Guyuan upang makipagkita at nagbigay ng kondisyon. Ibibigay niya ang Xiao Yaoju kay Tianzhenhai at hindi niya ilalantad ang pagkakakilanlan ng kahit sino, basta't si Meng Dai at ang kanyang mga tao ay hindi kailanman sasaktan si Tianzhenhai. Agad na sumang-ayon si Meng Dai. Kinaumagahan, hindi pa rin makontak ni Tianzhenhai si Meng Dai. Muntik na siyang gumamit ng madamdaming pakulo upang magpakamatay para lang maantala ang pagbukas ng pinto. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Meng Dai. Nagkunwari na nagdala ng pagkain. Mabilis na nag-usap ang dalawa. At nalaman ni Tianzhenhai na ang nag-imbita sa kanya kagabi ay hindi si Meng Dai, kundi si Guyuan. Kahit na alam niyang naloko siya, hindi siya. Nagalit dahil nagtago rin siya sa binata nang matanggap niya ang tunay na 3 kulay na pulseras. Nangako si Tianzhenhai na ituturo niya ang lahat ng sikretong pamamaraan kay Meng Dai tulad ng dati. Ngumiti si Meng Dai at sumang-ayon. Samantala, iniulat ni Liu Ying kay Guyuan na matagumpay na naibigay ang pulseras. At lahat ng ruta ng pag-atras ay handa na. Kung mabigo ang plano, nang magsimula ang seremonya ng pagbukas ng pinto, inilagay ni Tianzhenhai ang pulseras sa lock at agad na bumukas ang batong pinto. Ang maalamat na aklat ng Xiao Yaoju ay lumutang sa hangin. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang asasin ang biglang lumitaw. Inagaw ang aklat at naglaho sa isang iglap, nag-iwan ng pagkamangha sa buong bulwagan. Pagkatapos ng pagnanakaw ng Xiao Yaoju, nagsimulang magduda ang lahat sa na ang magnanakaw ay si Guyuan. Sa gitna ng kaguluhan, sumugod si Zhu Zhen. Inaamin na siya ang naghagis ng flying dart na tumama sa nakamaskara. Ngunit nangatuwiran si Tianzhenhai kung talagang demonyo siya. Paano siya nakapasok at nakalabas sa lambak ng ganoon kadali? Nang tanungin, nag-alangan si Bai Wuxi. Pagkatapos ay dali-daling nag-utos na hulihin ang salarin. Sa bubong, nakipaglaban si Meng Dai sa nakamaskara, ngunit mabilis na natalo at bumagsak. Patuloy na nagbigay ng pressure si Tianzhenhai. Humihingi na mabalik ang aklat sa loob ng 3 araw. Kung hindi ay magbabayad ang FEE. Sa sandaling iyon, lumitaw ang Lord of the Valley at nagpahayag na sinuman ang makahanap ng aklat ay magiging susunod na yaong Lord of the Valley at nag-utos na lipulin ang lahat ng demon cult upang ipagtanggol ang dangal ng Jingyun Villa. Nagduda sina Liu Ying at Dick Hisli na si Tianzhenhai ay si Meng Dai na nagpapanggap. Pagdating ni Tianzhenhai ay agad siyang kinuwestiyon ng sunod-sunod. Ikinagalit niya ito. Ibinunyag ng 2 pang tao ang isang sikreto. Si Lin Qi pala ay isang espiya na inilagay ni Meng Dai. Nagalit dahil pinagdududahan. Tinawag ni Tianzhenhai ang mga ito na nagsasabing sa halip na kwestiyonin siya, dapat na mag-focus ang lahat sa paghahanap ng nagpapanggap bilang malaking demonyo
demonyo. Pagkatapos magsalita, galit siyang umalis. Samantala, nagwawalis si Bige sa bakuran nang makita niya si Mengday na sugatan, nakaupo ng mag-isa. Sa pag-aakalang si Guyuan ang nasa harap niya na nagbago ng anyo, hindi siya nagduda at yumuko pa para gamutin ang kanyang sugat. Naantig si Mengday sa katapatan at kamangmangan niya. Nagbiro pa nga siya na siya mismo si Guyuan. Kahit na nagkamali siya, ang kapatiran ni Biggie ay hindi kayang sisihin ng kahit sino. Palihim na sinusuri ng Lord of the Valley ang sitwasyon. Nagdududa na ang lalaking nakaitim ay nagpapanggap lamang bilang si Guyuan upang magdulot ng kaguluhan. Upang pukawin ang digmaan sa pagitan ng SCE at ng Son Moon Palace, pagkatapos ay palihim na sanayin ang Xiao Yaoju para sa kanyang sariling kapakinabangan sa dilim. Pinatawag niya si Zhu Vengi at ipinahayag na kung mababawi niya ang aklat, ang posisyon ng Young Lord of the Valley ay mapupunta sa kanya. Agad na tinanggap ni Zhu Vengi ang utos. Si Tien's Nhi na nagtatampo ay aksidenteng nadulas at agad siyang inalalayan ni Guyuan na nagtanggal ng awkward na atmosphere. Ipinaliwanag niya na simula nang sumang-ayon siyang tulungan siyang magpanggap bilang si Mengdi. Nakatali na ang kapalaran nilang dalawa. Inamin niyang nag-aalala siyang baka gamitin siya ng Jingyun Villa. Iginiit ni Tien's Nhi na siya ay matino pa rin. Tutuparin niya ang kanyang pangako at hindi niya ilalantad ang pagkakakilanlan niya. Naantig, biglang nagtapat si Guyuan na hindi lang siya gusto protektahan dahil sa misyon, kundi dahil nagkaroon na talaga siya ng damdamin. Ang pagtatapat ay nagpula sa mukha ni Tien's Nhi at nataranta siyang tumakbo. Nang gabing iyon, si Tien's Nhi ay naglalakad pabalik-balik sa harap ng beranda habang bumubulong at iniisip ang pagtatapat. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagmamalaki dahil sa pag-aakalang napakaganda niya, nag-alala siyang muli na baka maulit ang senaryo ng pagkamatay ng malaking demonyo dahil sa pangunahing karakter. Kay Guyuan, determinadong baguhin ang kapalaran, nagpasya siyang hanapin ang tunay na pangunahing karakter upang pigilan ang trahedya. Sa ganitong pag-iisip, agad siyang naghanap kay Mengday. Sa sandaling ito, si Mengday ay nakakulong at galit na parang hayop na nakakulong. Sinubukan ni Tien's Nhi na kumbinsihin na hindi sigurado na si Guyuan ang salarin. Gayunpaman, tinanggihan ni Mengday ang lahat. Kahit na siya ay magnanakaw o hindi, mayroon na silang malalim na hidwaan dahil sa kabiguan na makipagkasundo. Lumipat si Tien's Nhi sa pagtatanong tungkol sa taong may birthmark na hugis buntot ng langailangayan sa talampakan. Iminungkahi ni Mengday na tanging ang isang makapangyarihang tao lamang ang makakapag-imbestiga nito. Agad na naisip ni Tien's Nhi si Zhu Zhen. Nilapitan niya ito at nagmungkahi na mag-organisa ng food soaking contest upang matuklasan ang impostor sa pamamagitan ng birthmark. Upang maakit ang mga kalahok, nagbigay siya ng isang kaakit-akit na gantimpala. Ang mananalo ay tuturuan ni Zhu Zhen ng Iron Leg Technique dahil sa napakagandang alo. Pumayag si Zhu Zhen at mabilis na inorganisa ang kaganapan. Sa araw ng kaganapan, ang courtyard ng SCE ay siksikan sa mga taong nagbabad ng paa. Sa patunay ni Guyuan na nakakatulong ito upang buksan ang mga meridian at dagdagan ang panloob na lakas, lahat ay masigla, ngunit ang amoy ng paa na kumakalat ay nagdulot kay Tien's Nhi ng dry heaving. Habang si Zhu Zhen bilang hindi voluntaryong hukom ay halos himatayin dahil sa amoy, sa gitna nito, hinila ni Guyuan si Tien's Nhi sa isang sulok at seryosong nagtanong tungkol sa tunay na dahilan sa ilalim ng mapanuring tingin. Nag-aalangan siyang umamin na kailangan niyang hanapin ang taong may espesyal na birthmark dahil tanging sa paghahanap sa taong iyon, siya ay magiging panatag na manatili sa lugar na ito at maging panatag na makasama siya. Ang mga salita ay nagulat kay Guyuan na naramdaman na ang kanyang damdamin ay sinuklian. Sa kabilang banda, nagsimulang umusbong ang damdamin sa pagitan ni Mengday at Biggie. Nagdala si Biggie ng maligamam na tubig para ibabad niya ang kanyang paa upang gamutin ang kanyang sugat. Ang atensyon niya ay nagpaantig kay Mengday. Nang nag-aalangan siyang tanungin kung nakapag-asawa na siya, inosente siyang nagtanong pabalik, hindi ba't si kapatid na Lin iyon? Ang sagot ay ikinagulat ni Mengday. Hindi alam kung totoong hangal siya o sadyang nang aasar. Nang bumagsak ang dilim, pinamunuan ni Zhu Zengyu ang mga tao sa palihim na paghahanap sa kagubatan, nang akala niyang babalik siyang walang dala. Hindi sinasadyang naapakan niya ang isang matigas na bagay, iyon ang maskara ng assassin, nakabaon sa ilalim ng mga tuyong dahon. Ang maskarang bakal na nakabaon sa kagubatan ay naging isang mahalagang pahiwatig. Agad itong dinala ni Zhu Zeng kay Bai Wuxi, na iginiit na nagtatago pa rin si Guyuan sa si. Pagkarinig sa ulat, umiti si Bai Wuxi na nasiyahan. Pinuri si Zhu Zeng sa pagiging matalino at hinimok siyang ipagpatuloy ang paghahanap kay Guyuan, na may pangako na ito ang magiging matatag na hakbang para sa pagkuha ng posisyon ng pinuno ng sekta. Nagalak si Zhu Zeng sa kanyang tagumpay at lalong nagpursige. Samantala, si Biggie ay walang pakialam na nagsasanay ng martial arts gamit ang walis sa bakuran. Lumapit si Mengday at binigyan siya ng isang maikling espada na may nakaukit na "Para sa aking minamahal," ngunit nagtataka si Biggie sa kahulugan nito na mula si Mengday at ipinaliwanag na ito ang kaugalian sa kanilang bayan. Nagbibigay ang mga babae ng espada upang ipahayag ang kanilang damdamin kahit na sinubukan niyang magkunwari na kalmado. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pag-asa. Nang hindi pa rin maintindihan ni Biggie, napilitan siyang ulitin ang pagtatapat. Doon lang siya natigilan na parang bato, naguguluhan at hindi makapagsalita. Kasabay nito, sa liwanag ng kandila ng hating gabi, palihim na binasa ni Zhu Zengyu ang isang liham na sinasabing mula kay Guyuan, nagmumungkahi ng pagpapalitan ng maskarang bakal para sa aklat ng Xiao Yaoju. Gayunpaman, malamig lang siyang humiti at agad na itinapon ang liham sa apoy. Sinasabing hindi siya makikipagtulungan sa isang tulad ni Guyuan. Sa isa pang pangyayari, si Tien's Nhi kasama ang iba ay nagbabad ng paa upang mag-relax. Nag-uusap kung paano mababawi ang aklat ng Xiao Yaoju. Ang chismis na itinatago ng Isaiki ang aklat ay nagpapahirap sa sitwasyon ng Giang Yi. Pagkaalis ng lahat, naiwan si Gien's Nhi at Guyuan na
naaalala ang pagtatapat noong isang araw. Umaasa siya na mayroong espesyal na mangyayari. Nang manatiling tahimik si Guyuan, nagpa siya siyang gumawa ng inisyatibo. Sa tahimik na gabi, sa wakas ay nagkasama rin sila, tinatamasa ang matamis na sandali, nakalimutan ang lahat ng panganib sa labas. Kinaumagahan, ipinahayag ni Tianzi ang kanyang pagnanais na umalis sa FE. Pagkatapos mag-usap, nagpunta silang dalawa upang makipagkita sa Lord of the Valley. Bagamat nalulungkot sa pagkawala ng aklat, pumayag pa rin ang Lord of the Valley at naghanda pa ng sapat na pera para sa kanilang paglalakbay. Nag-utos siya sa buong lambak na hanapin si Guyuan. Nagpahayag ng gantimpala para sa sinumang makakabawi sa aklat na magiging posisyon ng yaong Lord of the Valley. Dahil dito, legal na umalis sina Tianzi at Guyuan, simula ng isang paglalakbay na parang honeymoon. Napakasaya ni Tianzi, palihim na nagpapasalamat sa kapalaran na binigyan siya ng pagkakataong makasama ang taong mahal niya. At binago ang kanyang trahedya nang imungkahi ni Guyuan na bumili ng ilang mahahalagang bagay. Sabik siyang naglista ng mahabang listahan ng mga bagay na gusto ng isang babae. Ngunit hindi nila alam na si Xingqiu, isang alagad na nagpanggap bilang isang nagtitinda, ay palihim na nagmamanman at nagtatala ng bawat galaw nilang dalawa. Sa tindahan ng tela, humingi si Guyuan ng itim na linen na may bordang cranes. Agad na nakilala ni Tianzi na ito ang material na ginamit sa paggawa ng damit. Pamburol niya sa orihinal na kwento, sa takot sa masamang pangitain, nagbigay siya ng maraming dahilan para pigilan siyang bumili, ngunit hindi siya nagtagumpay at sumuko. Palihim siyang nagplano na sunugin ang telang iyon sa gabi. Kasabay nito, iniulat ni Zhu Van kay Bai Wuxi na ang kapa ng magnanakaw ay gawa sa linen na ibinebenta lamang sa Tin Shu City, at naimbestigahan na niya ang ilang pandayat na maaaring gumawa ng maskarang bakal, kahit na binabalaan na si Guyuan ay isang martial arts master. Nagpatuloy pa rin si Zhu Zeng sa paghahanap dahil sa ambisyon nang walang pagod para kina Tianzi at Guyuan. Nagtungo sila sa isang tindahan ng armas upang magtanong tungkol sa maskarang bakal. Kinumpirma ng may-ari ng tindahan na gumawa sila ng ganoong uri. Ngunit umuwi na ang manggagawa. Pagkatapos suhulan, itinuro niya sila sa isang liblib na kawayanan. Pumasok silang dalawa at hindi inaasahang natrap sa isang maze. Nang mapagtanto nilang may naglalaro, lumitaw ang isang kakatwang matanda na nagngangalang AC Isad. Humihingi na bilhin nila ang kanyang mga painting sa halagang 5 tael ng pilak bago sila pakawalan. Bigyan ng direksyon, kahit galit, kailangang magbayad ni Tianzi. Itinuro ng matanda ang daan. Ngunit nagbabala na ang isa sa mga daanan ay hahantong sa isang dead end. Sa katunayan, pagkatapos nilang maglakad ng malalim, nakarating sila sa isang luma at nabubulok na bahay, puno ng aura ng kamatayan at mga tuyong mansa ng dugo sa sahig. Natakot si Tianzi at sinabi kay Guyuan na umalis, ngunit nagpa siya pa rin siyang manatili upang mag-imbestiga. Sa gitna ng paghilaan, hindi sinasadyang, nahawakan nilang dalawa ang isang lihim na mekanismo, nagbukas ng isang daanan sa ilalim ng lupa na humahantong sa isang lihim na silid sa ibaba. Samantala, sa isang kalapit na inn, nakatanggap si Zhu Zeng ng balita mula sa waiter na ang taong hinahanap niya ay dumating, isa itong deformed na tao, natatakpan ang buong katawan at hindi nagsasalita, nakikipag-ugnayan lamang sa pamamagitan ng papel. Gayunpaman, nang tanungin kung naaalala niya kung sino ang nag-order ng maskara, umiling ang taong iyon. Ito ang nagpataka kay Zhu Zeng kung paano nakarinig ng tanong ang isang pipi at bingi. Nang mapansin ang kakaibahan, agad na ipinakita ng taong iyon ang kanyang tunay na pagkakakilanlan na nagpatulala kay Zhu Zeng sa takot. Sa abandonadong bahay, natuklasan ni Tianzi at Guyuan ang nabubulok na bangkay na siya palang manggagawa na gumawa ng maskarang bakal. Ang bangkay ay natatakpan din ng kapa na gawa sa itim na linen na may bordang cranes. Nang baliktarin ni Tianzi ang damit, nagulat siya nang makita ang maliliit na sulat na maingat na nakasulat. Ito pala ang nilalaman ng aklat ng Xiao Yaoju. Agad na umupo si Guyuan upang magnilay at sanay ng kanyang internal energy. Napabuntong hininga si Tianzi sa kawalang magawa at nagpa siyang magbantay sa labas upang protektahan siya. Samantala, sa FA, lumala ang relasyon ni Mengday at BD. Hindi matiis ang pag-iwas, galit na kinuwestiyon ni Mengday. Nataranta si BD at inamin na gusto niya lang ang mga babae. Hindi niya kayang mahalin ang isang kapatid. Pagkarinig nito, tumawa si Mengday at tinanggal ang hairstick. Inilantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang babae. Natigilan si BD, ngunit nang maintindihan niyang nagpanggap siyang lalaki upang makapasok sa lambak, nag-alala siyang baka siya ay maparusahan. Nagmadali siyang payuhan siyang umalis at ibinalik ang espada na ibinigay niya. Ngunit ang pagtanggi ay ikinagalit ni Mengday, kaya umalis siya. Kasabay nito, natuklasan ni Tianzi na palihim siyang sinusubaybayan ni Xingqiu. Mabilis siyang sumunod at hindi inaasahang nasaksihan ang bangkay ni Zhu Zeng na nakahando sa isatabi ng lawa sa gitna ng pagkagulat. Dinampot niya ang kutsilyo na may dugo at inakusahan siya ni Xingqiu na siya ang salarin. Dumating din si Bai Wuxi at kinontro siya. Ngunit nang ipasa niya ang kanyang internal energy upang suriin, nalaman niyang wala siyang martial arts. Kaya nag-utos siyang dalhin siya para questionin. Sa interrogation room, sinubukan ni Tianzi na patunayan na siya si Mengday gamit ang 3 kulay na pulseras at ang pagbubukas ng lihim na mekanismo. Ngunit naniniwala si Bai Wuxi na siya ay isang sunod-sunuran lamang ni Guyuan. Sinamantala ni Xingqiu ang pagkakataon upang magdagdag pa ng akusasyon na nagsasabing pinatay niya si Zhu Wengu upang itago ang ebidensya. Sa sandali ng krisis, dumating si Guyuan at mariing ipinahayag na si Tianzi ay isang taksil upang alisin ang lahat ng pagdududa laban sa kanya. Naunawaan ang intensyon niya, agad na nakipagtulungan si Tianzi. Sumisigaw silang dalawa na parang magkaaway. Nang handa ng kumilos si Bai Wuxi, biglang dumating si Mengday. Nagpahayag ng kanyang pagkakakilanlan bilang yaong mistress ng Jingyun Villa at humingi ng hustisya para kay Tianzi. Iginiit niya na siya mismo ang humiling kay Tianzi
Nhi na magpanggap at nagbabala na sinuman ang magtangkang saktan si Tienz Nhi ay haharapin ang Jingyun Villa. Pagkatapos, ibinalik si Tienz Nhi sa kubo, kalmado si Guyuan. Sinabing hindi siya makakapunta, ngunit panatag dahil protektado siya ng Jingyun Villa. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya para sa kanya. Sa sandaling ito, dumating si Meng Dai upang questionin siya dahil sa hindi pagprotekta sa kanyang kaibigan. Nagbabala siya na kung saktan pa niya si Tienz Nhi. Hindi magpapatawad ang Jingyun Villa para kay Tienz Nhi. Pagkatapos siyang palayain, nakita niya si Biggie na gutom at nakaupo ng tulala. Hinila niya ito upang kumain, ngunit nagulat siya nang makita ang napakasimpleng pagkain. Naawa siya, usisang tinanong niya kung gusto niya si Meng Di. Nang namula siyang tumanggi, ibinunyag niya na si Lin Qi ay si Meng Dai. Natigilan si Biggie at hindi makapagsalita. Sa kabilang banda, biglang dumating si Xinjio na may kasamang mga tao upang dakpin si Tienz Nhi. Nataranta siyang tumakas, pumulot ng espada at nagwild na sumayaw upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit mabilis siyang inagawa ng sandata. Nang handa ng kumilos ang grupo, lumitaw si Guyuan at nagpahayag na si Tienz Nhi ay aking asawa. Sinuman ang mga has na saktan siya ay hindi ko palalampasin. Ang kanyang babala ay nagpahinto sa lahat. Masayang sumugod si Tienz Nhi at mahigpit siyang niyakap. Ngunit pagkatapos noon ay malamig siyang itinulak nito palayo at sinabing simula ngayon wala na silang koneksyon. Kahit na nahulaan niyang nagpapatuloy pa rin siya sa pag-arte, hindi niya maitago ang sakit. Humagulgol siya at galit na pumasok sa silid. Pagkaalis niya, biglang sumuka ng dugo si Guyuan. Ang panloob na sugat ay palihim na nagpapahirap sa kanya sa buong panahon sa pampang ng ilog. Tahimik na nakaupo si Biggie. Sinusubukang ayusin ang mga magulong pangyayari. Nang hindi sinasadyang nagkamot siya sa lupa, nakakita siya ng isang matigas na bagay. Iyon ay isang sinaunang aklat na siya ring aklat ng Xiao Yaoju na baliw na hinahanap ng buong Jiangdi. Kinaumagahan, habang nagme-meditate pa rin si Guyuan, gumawa si Tienz Nhi ng isang nakakaantig na eksena sa labas. Umiiyak na sinasabing siya ay pinalitan lamang ni Su Densdi at walang kinalaman kay Guyuan. Nang umabot sa kasukdulan ang pag-arte, bigla siyang huminto, binuksan ang pinto at masayang ipinagmalaki kay Dak Isli na napakahusay niyang umarte. Gayunpaman, sinabi ni Dak Isli na ayaw siyang makita ni Guyuan. Kaya nawala ng pag-asa si Tienz Nhi at umiyak sa isang sulok. Tahimik na pinanood ni Xinjio ang lahat. Hindi siya naniwala na totoo ang paghihiwalay ni Nadne Sudben at ng babae. Pagkatapos, iniulat ni Dak Isli ang insidente kay Guyuan na sinabing naniniwala pa rin si Tienz Nhi na nagpapanggap lang siya upang protektahan siya. Hindi sumagot si Guyuan. Walang imik na nag-isip. Pagkatapos ay inutusan si Najikisi at Liwing na bantayan ng mabuti ang sitwasyon sa lambak at huwag na huwag hayaang may manakit kay Tienz Nhi. Ang sitwasyon sa SCG ay nagbago ng lubusan nang matagpuan ni Biggie ang aklat ng Xiao Yaoju at itinalaga siyang Yaong Lord of the Valley. Pagkatapos niyang umangat sa posisyon, agad siyang pumunta upang makipagkita kay Su Densdi sa ngalan ng kanyang master. Nagpahayag ng pagpapawalang bisa sa dating kasunduan tungkol sa pagtuturo ng martial arts kung magpapakasal silang dalawa dahil sa paglitaw ng impostor at ang pag-ugali ng pagnanakaw ng martial arts. Galit na nagsalita si Su Densdi. Pinupuna ang SAE sa paglabag sa kanilang salita at pagtataksil sa kanilang pangako sa harap ng publiko. Nanatiling kalmado si Biggie. Sinasabi lamang na hindi na siya karapat-dapat na matuto ng Xiao Yaoju. Ang pangungusap na iyon ay nagpaalis sa kanya ng lahat ng pag-asa. Umalis siya ng may hinanakit at kahihiyan at noong gabing iyon, lihim na pumunta si Ting Nui sa tabing daan upang makita si Kuyen. Nang makita niyang muli si Kuyen, siya ay masaya at nagniningning na parang bata. Ngunit mabilis itong nauwi sa paninisi dahil sa paghihirap niyang manirahan sa bahay na gawa sa dayami at sa patuloy na pagpapanggap. Hindi pa nagtatagal ang muling pagkikita ni Ting Nui at Kuyen nang biglang may kumatok na pumutol sa usapan. Lumitaw si Huang Qiuqiu na nagpa siyang itago agad si Kuyen sa dilim. Ang matatalim na mata ni Huang Qiuqiu ay nagdulot ng pag-aalala kay Ting Nui. Nangutya siya sa pagkakadawit nito noon sa pagpatay, ngunit nasa isang magandang silid na nagpapatunay na mayroon itong taga-suporta. Sinabi pa niya na kung siya ang nasa kanyang kalagayan, dapat ay maaga niyang sinira ang ebidensya, subalit matindi ang reaksyon ni Ting Nui. Sumigaw siya ng malakas at inakusahan si Huang Qiuqiu ng masamang intensyon sa pagpasok sa silid ng babae sa kalagitnaan ng gabi. Pagkatapos niyang magpanggap na nataranta at sumigaw upang humingi ng tulong, napilitang umalis si Huang Qiuqiu sa pagkapahiya. Pagkatapos nito, bumalik si Kuyen at nagpalitan sila ng isang halik na puno ng pagmamahal bago napilitan si Kuyen na umalis upang maiwasan ang hinala. Nang umalis si Kuyen, hindi maiwasang manghinayang ni Ting Nui dahil hindi pa niya naiuwi si Kuyen sa Giki dan Tidit. Gayunpaman, naunawaan niya na upang maprotektahan si Kuyen at baguhin ang kapalaran, kailangan niyang mabilis na hanapin ang sentro ng lahat ng pangyayari. Hindi maaaring patuloy na magulo ang sitwasyon sa daan papalabas ng Feng Enfi. Malaki ang bigat ng damdamin ni Kuyen, nagtatanong sa sarili kung siya ba ay masyadong makasarili sa pag-iwan kay Ting Nui na mag-isa upang harapin ang panganib at ang mga plano ni Dikis. Napansin ni Dikis ang paghihirap ni Kuyen, kaya't inaliw niya ito na maunawaan ni Ting Nui dahil kasama pa rin ito si Chou Mungdian. Bukod pa rito, ang lahat ng kwento ng pag-ibig ay kailangang sumailalim sa mga pagsubok bago humantong sa isang masayang wakas. Sa pagkarinig nito, natahimik lang si Kuyen sa kanyang puso, nanalangin na sana ay maging ayon ang lahat sa kalooban ng langit. Sa daan pabalik sa Giadi
Ezekif Trang. Biglang nakita ni Chomong Jep si Kuwien. Kusang nagpakita si Kuwien upang magpaalam at kasabay nito, binigyan niya si Chomong Jep ng isang liham mula kay Ting Nui at pinayuhan siyang buksan lamang ito kapag nakauwi na. Habang nag-uusap, mabilis na nakuha ni Chomong Jep ang piraso ng jade na palawit mula kay Kuwien. Ngunit nagkunwari siyang hindi niya alam. Bago sila maghiwalay, malamig siyang nagbabala na kung hindi niya pakikitunguhan ng mabuti si Ting Nui, hindi ito palalampasin ng Ezekif Trang. Subalit, ang pagtatagpong iyon ay talagang isang plano na inayos ni Kuwien. Ang pagkawala ng jade na palawit ay sinadya niya upang lumikha ng pain para lumabas ang tunay na kalaban. Samantala, sa bahay na gawa sa dayami, masayang kumakanta si Ting Nui, ngunit mabilis na naputol ang kanyang saya nang pumasok si Huang Keo kasama ang mga kasamahan na naglalayong dalhin siya sa ilalim ng utos ni Dai si Sunam Pinyen. Galit na umalma si Gifedi, ngunit nagpatuloy si Huang Keo at ininsulto pa ang pagkatao niya at ni Ting Nui. Nilait ang kawalan ng Tsokchu at ang pananatili sa isang napakapangit na lugar kasama ng isang impostor. Matapang na hinarap ni Ting Nui ang pangutya, itinaas ang kanyang ulo at iginiit na ang paninirahan sa isang bahay na gawa sa dayami ay hindi nagpapababa ng isang tao. Siya ay nabuhay sa kasaganaan, ngunit natuklasan na ang tunay na naghihiwalay sa mga tao ay hindi ang kanilang kalagayan, kundi ang kanilang kalooban. Naniniwala siya na si Gifedi ay maaaring maging isang tunay na bayani. Ang mga salita ni Ting Nui ay nagpasigla sa nakatagong karangalan ni Gifedi. Nabawi niya ang kanyang tindig bilang isang Tsokchu. Inutusan si Huang Keo na umalis o kung hindi ay parurusahan dahil sa paglabag sa mga regulasyon. Dahil sa kapangyarihan na iyon, nalito si Huang Keo at ang kanyang mga tauhan. Umurong si Huang Keo at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos, upang magpasalamat kay Gifedi, inanyayahan siya ni Ting Nui na magbabad ng paa upang mag-relax. Sa pagkakataong iyon, natuklasan niya ang tatak na hugis swallow's tail sa kanyang paa, na siyang tanda na matagal na niyang hinahanap. Kaagad siyang nagmungkahi na paalisin siya sa Fong Enhehe. Subalit, tumanggi si Gifedi. Nagtiwala siya na mayroon siyang superior na hitsura, talento, at karisma, at ang mga paninira ay nagmula lamang sa inggit ng mga tao. Dahil sa pagmamalaki ni Gifedi, lihim siyang sinaway ni Ting Nui sa pagiging walang muwang dahil ang binata na ito ay hindi na ang Gifedi na nakilala niya sa Gifedi Dynasty. Inilahad niya ang katotohanan na ang pagkakatuklas niya ng Tiugyao Kwek ay isang sinadyang bitat at ang Fong Enhehe ay kasalukuyang puno ng panganib. Kaya, nagpasya siyang paalisin siya upang magsana isagi ang upang maghanda para sa kinabukasan na maging Tsokchu. Sa pagkakataong ito, si Gifedi ay nahikayat at pumayag. Subalit, nagbigay si Ting Nui ng dalawang kondisyon. Una, kailangan niyang manumpa na hindi niya sasaktan si Kuwien habang buhay. Kaagad na nanumpa si Gifedi na nagpagaan ng loob ni Ting Nui dahil naniniwala siyang kung magiging Mingchu siya ng gusot, hindi na maaaring magkaroon ng labanan hanggang kamatayan kasama si Kuwien. Pangalawa, hiniling niya na magpanggap siyang asawa ng Tsokchu. Nang umabot ang balitang ito kay Kuwien, siya ay nagulat at hindi makapagsalita. Kinaumagahan, sa daan papalabas ng Fong Enfe, masayang nag-uusap sina Ting Nui at Gifedi sa loob ng karwahe. Gayunpaman, naantala ang paglalakbay ng huminto ang karwahe sa kalagitnaan ng daan. Lihim na sumusunod si Kuwien upang protektahan si Ting Nui. Nang makita niya ito, hindi niya maitago ang kanyang tuwa. Nag-alok si Kuwien na personal na magturo ng gusot kay Gifedi, ngunit agad itong pinigilan ni Ting Nui. Naalala niyang mabuti na sa orihinal na kwento, si Gifedi mismo ang pumatay kay Kuwien, kaya ang pagbabago sa isip ni Gifedi ang kanyang pangunahing prioridad. Seryosong nagtakda si Ting Nui ng patakaran. Sa labas, dapat siyang tawagin ni Gifedi na puan, madam, at kapag silang dalawa lang, dapat siyang tawagin pa ring sunyang mistress. Binigyang diin niya na ang layunin ng paglalakbay na ito ay hindi upang makipaglaban kundi upang bumuo ng reputasyon. Gumamit siya ng kanyang posisyon bilang Tsokchu upang magdaos ng mga paligsahan sa tula at panitikan na tumutulong kay Gifedi na sumikat sa pamamagitan ng talento sa halip na puwersa. Nag-aalala si Liuan na patungo na ang Kung Chu sa Ezekif Trang upang kunin ang Tiugyao Kwek at nag-iisip kung dapat bang hayaan sina Ting Nui at Gifedi na manatili sa magulong lugar na ito. Gayunpaman, kalmado si Kuwien na iginiit na ang lahat ay nasa loob ng plano at dapat itong isagawa ayon sa nilalayon. Pagkatapos nito, dali-daling dumating si Gifedi upang magbalita na kakapasok lang ni Ting Nui at Gifedi sa isang bahay tuluyan. Nang marinig ito, inakala lang ni Kuwien na ito ay karaniwang pilyong pag-ugali ni Ting Nui. At kung talagang gusto niya ang isang katulad ni Gifedi, mayroon din siyang paraan upang patunayan ito. At ang planong pagsubok na inayos niya ay opisyal na nagsimula. Mula noon, isang nakakabaliw na sitwasyon ang patuloy na umuulit sa tuwing si Gifedi ay kumikilos bilang isang bayani at nagsisimulang bumuo ng reputasyon. Isang puting figura ang biglang lumilitaw na inaayos ang lahat ng perpekto. Kinukuha ang lahat ng atensyon at paghanga ng mga tao. Sa katunayan, nagpanggap si Kuwien bilang Namsuemong upang subukan ang katapatan ni Ting Nui. At mula noon, ang pangalan ni Namsuemong ay mabilis na naging alamat, pinuri bilang isang malamig at matuwid na bayani. Nang masaksihan ito, labis na nagalit si Ting Nui nang makita niyang muli si Kuwien. Tinanong niya kung bakit niya patuloy na sinira ang planong pinagkasunduan nila. Ipinaliwanag ni Kuwien na gusto lang niyang subukan kung talagang epektibo ang plano niyang bumuo ng reputasyon at idinagdag na dahil palagi siyang kasama ni Gifedi, kailangan niyang kumilos muna. Gayunpaman, mabilis na lumungkot ang kanyang boses na nagpapakita ng malalim na kalungkutan. Inihayag niya na ang lahat ng ginawa niya ng palihim ay dahil lang sa pagnanais niyang maunawaan ni Ting Nui ang kanyang puso. Ano man ang kailangan niya, siya pa rin ang palaging nasa likod niya at wala ng iba. Ang taos pusong mga salita ni Kuwien ay nagpawi sa lahat ng galit sa puso
puso ni Ting Nui. Ipinaliwanag din niya na ang lahat ng kanyang ginawa ay nag-ugat sa kanyang pagmamahal para sa kanya. Kahit na maaari itong magduda sa kanya, iginiit niyang ang lahat ay para sa kanya. Umaasa lang siyang huwag na niyang sirain pa ang plano. Tumango si Kuyen bilang pagsang-ayon. Niyakap nilang dalawa ang isa't isa, at sa loob ng mainit na yakap na iyon, nalutas ang lahat ng hindi pagkakaunawaan at agwat. Kasabay nito, sa Gietizihitestrang, bumalik si Chomung-jep, ngunit nasaksihan ang isang malaking pinsala. Maraming disipulo ang malubhang nasugatan at nakakalat sa lahat ng dako. Labis siyang nagalit sa pagkasira. Kabaliktaran sa galit na ito, ang planong itaas ang reputasyon ni Gift na iminungkahi ni Ting Nui ay hindi naging epektibo. Sa halip na sumikat, lalo pang nalungkot at nawala ng sigla si Gift. Sa sandaling na iyon ng pagkakatigil, biglang dumating si Kuyen at nag-alok na sumama sa kanila. Pagkatapos, isang mas profesional na plano ang binalangkas. Sila, bilang tatlo, ay nag-pose at nagpakita para sa portrait artist upang gumuhit ng mga larawan gamit ang pangalan ni Soymung na bayani bilang batayan upang tulungan si Gift na maging tanyag sa Gianggi. Sa loob lamang ng ilang araw, kapag kumalat ang mga larawan, ang reputasyon ni Gift ay papasok sa isang bagong yugto. Samantala, naghanap si Kuyen ng paraan upang sukatin ang tunay na nararamdaman ni Gift para kay Ting Nui. Walang pag-aalinlangan, lantaran na sinabi ni Gift ang lahat ng masasamang ugali ni Ting Nui. Tamad, mahina, hindi marunong ng usot, madalas matulog hanggang tanghali, humihingi ng matatamis na tinapay, at mahilig magbabad sa mainit na tubig na may pakpak ng peach blossom sa itaas na palapag. Lihim na nakikinig si Ting Nui, nagbabalak na turuan si Giseeda dahil sa paninira sa kanya. Ngunit bago pa siya makakilos, narinig niya itong biglang nagbago ng tono. Pinupuri siya bilang isang taong matuwid, matyaga, responsable, at puno ng diwa ng kabayanihan. Sinabi pa ni Giseeda, kung magkakaroon lang ng mas mataas na usot ang kanyang sunyang, magiging napakaangkop sila para sa supo. Nang marinig iyon, hindi maitago ni Ting Nui ang kanyang tuwa, ang kanyang puso ay tuwang-tuwa na parang pinuri. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Kuyen na ang isang taong kasing marangal ni Ting Nui ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay umaakyat sa mataas na posisyon. Ang pagiging kasal nilang dalawa ng mahigit isang buwan ay itinuturing niyang isang biyaya na nakuha dahil sa pag-ipon ng kabutihan sa loob ng 3 henerasyon upang magkaroon ng ganitong kabaitang asawa. Kung sasang-ayon siya, nakahanda siyang gamitin ang buong buhay niya para protektahan siya, hindi kailanman magtataksil. Ang taos-pusong pag-ibig na iyon ay umantig sa puso ni Gihitsi, na nag-udyok sa kanya na agad humingi kay Kuyen na maging kanyang supo. Inakala niyang tatanggihan siya, ngunit kaagad na pumayag si Kuyen. Masayang lumuhod si Gihitsi upang magbigay galang, habang si Ting Nui ay tahimik na nanonood mula sa likod. Gumaan ang loob dahil nagtagumpay ang pinakamalaking pusta sa kanyang plano. Subalit, patuloy na gumawa ng gulo si Gihitsi. Minsan, nasaksihan niya ang pagiging malapit ni Kuyen at Ting Nui at inakala niyang pinipilit si Ting Nui, kaya sumugod siya upang pigilan ang walang ingat na kilos na iyon. Ang walang isip na gawaing iyon ay nagpaalab sa matinding galit ni Ting Nui na naghagis ng papel ang bayad pinsala sa mukha niya dahil sa lakas ng loob niyang baliin ang kamay ni Kuyen. Ang innkeeper ng Chentui Inn ay mas lalo pang nadismaya nang mag-isip siya dahil ang binata na ito ay hindi na ang BHDV ng Gifi dan Tidide na nakilala niya. Pagdating sa inn, nakatanggap si Ting Nui ng isang liham mula kay Kuyen. Sa liham, inihayag niya na natapos na niyang sanayin ang mas mataas na bahagi ng Tiugiao Kwet at ang kanilang kasunduan ay tapos na. Ang pagdadala sa kanya pabalik ay ipinagkatiwala na kay Gisedi habang siya ay umalis na dahil sa mahalagang gawain. Pagkatapos basahin, unti-unting naglaho ang mga salita na parang isang paalam na hindi na mapipigilan na nagdulot kay Ting Nui ng sakit at kawalan. Kahit na napansin ni Gisedi ang pagkalito sa kanyang mga mata, nanatili pa ring matatag si Ting Nui. Nagpatunay na hindi pa siya nasaktan kailanman dahil sa sinumang lalaki. Inulit niya ang kwento ng kanyang ama na umalis nang walang paalam noong bata pa siya at iginiit na hindi na iiba ang pagkakataong ito. Ipinahayag niya na mayroon siyang sariling plano at hindi na niya kailangan si Kuyen. Nagpatuloy siya sa paghimok kay Gisedi na ituloy ang ambisyon niya na maging number 1 sa mundo. Sinisisi ito sa pagiging mabagal at kawalan ng determinasyon. Ngunit habang uma-order, hindi niya sinasadyang pinili ang paboritong pagkain ni Kuyen na nagpakita ng malalim na kalungkutan na hindi maitago. Samantala, sa ibang lugar, nakapasok na si Kuyen at Liuan sa Gietizihitestrang. Ngunit ang lugar na ito ay hindi na ang mapayapang Estrang kundi nagbago na sa isang magulong impyerno sa lupa. Kahit saan may sugatan at namatay, nakakalat ang mga bangkay. Tumaas ang tingin ni Kuyen, mabilis niyang napagpasyahan na ang pag-akusa sa Nitmuyet kung ay ginawa ng taong nagpanggap sa kanya upang nakawin ang sekretong aklat sa Fongbe. Patuloy na umaaligid ang taong iyon. Ngayon, hawak ni Chomung Diep ang dalawang susi at ang Estrang ay dumanas ng matinding pinsala. Upang makontrol ang sitwasyon, ang unang hakbang ay bawiin ang karapatan sa Tiugiao Kwet. Ngunit sa ngayon, maaari lamang silang maghintay at maglagay ng patibong. Kailangan nilang hintayin si Chomung Diep na makuha ang aklat bago sila kumilos upang bawiin ito. Sa isang lihim na kamara ng Iledizehideftrang, maingat na pumasok si Chomung Diep. Dala ang espesyal na bracelet, inilagay niya ito sa mekanismo, umaasang makita ang mas mababang bahagi ng Tiugiao Kwet. Ngunit ang naghihintay sa kanya ay hindi ang sekretong aklat ng busot, kundi isang lumang liham na iniwan ng kanyang ama maraming taon na ang nakararaan. Sa liham, isinalaysay niya na 25 taon na ang nakalipas, hinati niya at ng 5 pangunahing sekta ang aklat, umaasang matatapos ang madugong labanan sa Gianggi. Ngunit natanto niya na mas madaling mag-ingat sa kaaway na nasa harapan, kaysa sa taong nasa likuran, na isang hindi inaasahang panganib. Ang Tiugiao Kwet, isang pambihirang usot, ay naging pinagmula ng pagdurusa
pagdurusa at kamatayan ng maraming tao. Dahil ayaw na niyang makita ang dugong dumadaloy at ang kamatayan, dinala ng kanyang ama at itinago ang mas mababang bahagi ng aklat, sa pag-asang matatapos ang walang kabuluhang alitan. Sa dulo ng liham, pinayuhan niya na walang shortcut sa pagsasanay ng puso, tanging ang masigasig na pag-ensayo ang tanging tamang daan. Sa kabilang banda, matapos ang lahat ng pagsisikap ni Ting Nui, ang pangalan ni Giseeda bilang si Isifjep na bayani ay nagsimula ng sumikat sa buong Giang-i. Nang huminto sila sa isang bahay tuluyan, malugod silang sinalubong ng may-ari. Gayunpaman, sa gitna ng pagpupuri, ang talagang gustong itanong ni Ting Nui ay kung mayroon bang binatang nagngangalang Nam ang huminto doon. Ngunit bago pa siya nakasagot, isang pares ng lalaki at babae mula sa itaas na palapag ang lumitaw, na masayang nag-imbita sa kanilang dalawa na umakyat upang mag-usap. Walang pagdududa, sumunod silang dalawa. Ngunit, ang pares ay may masamang hangarin at gustong subukan ang lakas ni Giseeda, kaya bigla silang umatake. Dahil sa sitwasyon, wala nang ibang pagpipilian si Ting Nui kundi gamitin ang kanyang signature move, ang love potion na nagpatumba sa kanila, at pagkatapos ay inilibing silang dalawa na ang ulo lamang ang nakalabas sa lupa. Tulad ng ginawa niya kay Kuyen. Nang tanungin tungkol sa dahilan, humikbi ang babae at inamin na minsan siyang iniligtas ni Soemong, kaya hindi siya makatiis na makita ang iba na turingan ang pag-ibig nito na parang basura. Pagkatapos, ikinuwento niya ang isang nakakaantig na kwento ng pag-ibig sa pagitan niya at ng isang lalaki na nagngangalang Jiangya na umantig sa puso ni Ting Nui. Hindi lamang niya sila pinatawad, kundi tinulungan pa ni Giseeda na hukayin ang lupa. Ibinigay ang kalayaan sa in love na pares. Nang bumaba ang dilim, ang silid ay tahimik, ngunit sa puso ni Ting Nui ay may bagyo. Nag-iisa siyang nakikipaglaban sa naguguluhang isip. Umalis ba si Kuyen upang protektahan siya? O dahil ba sa masyadong mapanganib ang paglalakbay upang makuha ang mas mababang bahagi ng Tiugiaoquet, kaya pinili niyang umalis ng palihim. Galit at nasasaktan, ginamit niya ang kanyang katalinuhan upang tulungan siya ng maraming beses. Bakit niya siya pagdududahan at itatabi? Nahiga si Ting Nui sa kama, umiikot ang kanyang isip. Hindi alam kung ang pinagdaanan nilang dalawa ni Kuyen ay totoo o huwad, kung tunay na pagmamahalan ba o bahagi lang ng isang walang katapusang dula. Kasabay nito, si Chumong-gyep ay naghanap ng alak upang pawiin ang kanyang kalungkutan. Ang pagtatago ng kanyang ama sa mas mababang bahagi ng sekretong aklat ay nagpabigat sa kanyang damdamin, at ang magulong sitwasyon at malaking pagkawala ng Ietizid Strang ay lalo pang nagpadama sa kanya ng kalungkutan. Biglang nakatanggap si Kuyen ng masamang balita na parang kidlat mula kay Liuan. Nakipagtalo at nakipag-away si Ting Nui sa isang pares ng mga babaeng bayani. Pagkatapos ay malubhang nasugatan at inilibing ng buhay sa likod ng bundok. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Kuyen upang hanapin siya. Kasabay nito, pumunta si Chumong-gyep sa puntod ng kanyang ina. Habang yumuyukod upang magbigay galang, hindi sinasadyang na-activate niya ang isang lihim na mekanismo at nagulat na natuklasan ang Tiugiaoquet. Ngunit bago pa siya maging lubos na masaya, dumating ang Tsokchu. Tinanong siya kung bakit siya naglakas loob na magnakaw ng usod. Walang imik na inamin ni Chumong-gyep na nagbuklat siya ng ilang pahina dahil sa kuryosidad, ngunit wala siyang intensyon na magnakaw ng usod. Pinaalalahanan pa niya ang Tsokchu na ang pagdating niya nang nagmamadali ay patunay na palihim niya itong sinilip. Mabilis na itinanggi ito ng Tsokchu, at pagkatapos ay inihayag na ang dahilan ng pagdating niya ay upang pumili ng matatalinong tao para sa Martial Arts Congress. Ang mananalo ay papayagang mag-aral ng Tiugiaoquet at maging Mingchu, ang mamumuno sa martial arts, upang labanan ang Evil Code. Sa kabilang banda, desperadong tumakbo si Kuyen at nakita lang niya si Giseeda na nakatayo sa tabi ng isang peking libingan. Galit siyang sinisi si Giseeda sa hindi pagprotekta kay Ting Nui ng buo, sa gitna ng pagluha. Sa gitna ng pagpaparatang niya sa sarili na hindi niya maprotektahan ang taong mahal niya, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw. Biglang lumabas si Ting Nui, tinukso siya dahil inakala niyang muli siyang nabuhay mula sa patay. Walang salita si Kuyen at sumugod upang yakapin siya ng mahigpit. Niyakap niya siya na parabang natatakot na kapag binitawan niya, tuluyan na itong mawawala. Ngunit pareho silang biglang nahulog sa isang bitag sa lupa. Lumabas na ito ay ang bitag na inilagay ni Giseeda para sa marka. Kahit napuno ng maruming lupa ang kanyang damit, hindi nagalit si Kuyen. Sa halip, dahil sa pangyayaring ito, lalo pang lumalim ang pagmamahala nilang dalawa ni Ting Nui. Hindi sila nag-atubiling magpalitan ng halik. Nagpa siya si Mong-gyep na isusumite ang mas mababang bahagi ng Tiugiaoquet sa hawlang daihe. Nagdaos ng piging ang Fong FCA para sa mga bagong bisita. Ang mga miyembro ng malalaking sekta ay nagtipon at kasama sa kanila si Mong-gyep. Nang makita muli ni Giseeda si Mong-gyep, nagulo ang kanyang puso. Uminom lamang siya ng 2 tasa ng alak at pagkatapos ay umalis ng maaga. Sinabing masama ang kanyang pakiramdam. Pagkalipas ng ilang sandali, umalis din si Mong-gyep sa piging at nakita si Kuyen sa kalagitnaan ng daan. Pinaalalahanan niya na ang Tiugiaoquet ang huling trompeta upang protektahan ang Ietizid Strang. Ngunit nagpa siya na si Mong-gyep. Naniniwala siyang sa kasalukuyan, naghahasik ng lagim ang Evil Code at tanging ang pagsusumite lamang ng Tiugiaoquet para lang magkaisa ang mga sekta sa buong wulin at sama-samang kalabanin sila. Alam ni Guyuan na nakuha na niya ang kapangyarihan sa pagpapababa. Kaya, ang Jade Pendant na ibinigay sa iyo noon ay dapat mo na ring ibalik sa kanya. Agad na ibinalik ni Mengday ang Jade Pendant kay Guyuan. Pagkatapos noon, nagpatawag si Mengday ng isang tao para imbitahan si Baili sa kanyang silid. Alam niya na sadyang iniiwasan siya ni Baili, kaya ngayon ay nagpa siya siyang maging proaktibo. Tinanong niya kung bakit hindi siya hinatid ni Baili nang umalis siya sa Fengyu Valley. Ipinaliwanag ni Baili na gusto lang niyang bumuo ng kanyang karera para makasama siya ng marangal. Sa ganoong paraan, maaari niya itong maprotektahan ng buong buo. Nang marinig iyon, naisip ni Mengday na kung iyon ang naiisip niya,
ito ay nangangahulugan na siya ay pumayag na maging asawa niya. Hindi alam ni Bailey kung paano magpapaliwanag. Sa huli, nagkaroon sila ng kasunduan. Mananalo si Bailey sa haulang Grand Assembly. Kung hindi, hahayaan niya si Mengday na magdesisyon. Umaasa si Guyuan na sasamahan siya ni Tong Er sa Assembleya upang ito ay maging isang magandang kwento sa hinaharap. Ngunit si Tong Er ay walang alam sa martial arts at ayaw niyang pumunta doon para mapahiya. Pagkatapos nito, isinuot ni Guyuan ang singsing sa daliri ni Tong Er na sinasabing mula ngayon ay hindi na sila maghihiwalay pa. Sinamantala ni Guyuan ang pagkakataon na magtanong kung pumayag na si Tong Er na sumama sa kanya sa Assembleya at maging asawa niya. Hindi inasahan ni Tong Er na magiging kasing sama ng ugali si Guyuan. Sa ilalim ng mahiwagang liwanag ng gabi, binuhat ni Guyuan si Tong Er papasok sa silid. Kinabukasan, dinala ni Guyuan si Tong Er sa bahay nila noong bata pa siya. Ang lugar na ito ay naging isang guho na. Dito, ikinuwento ni Guyuan kay Tong Er ang kanyang kwento. Hindi inasahan ni Tong Er na mayroong ganoong kabalintunaan sa mundo. Ang iba ang nagnakaw ng pag-aari ng kanilang pamilya, ngunit pagkatapos ay ibinalik pa nila ito upang gawin silang Majiao, kulto. Sa sandaling ito, lalo pang nagdesisyon si Tong Er na sasama siya kay Guyuan sa Assembleya upang bawiin ang mga bagay na dating pag-aari ng pamilya Gu. Sa unang round ng kompetisyon, ang mga kalahok ay hahatiin sa mga pares at ikukulong sa isang saradong silid. Kung sino ang unang makakita ng susi at makapagbukas ng pinto, ay siyang mananalo. Nagkataon na si Bailey at Mengday ay napunta sa iisang grupo, gayon din sina Guyuan at Tong Er. Hindi sila nagmadaling hanapin ang sagot, ngunit bawat pares ay inuna ang paglutas ng sarili nilang problema. Nagkunwari si Guyuan na nakikipagtalo kay Tong Er at pagkatapos ay inilabas ang kasunduan sa kasal na nilagdaan ni Tong Er. Pagkatapos, sa ilalim ng gabay ni Guyuan, nakita niya ang susi. Ang problema lang, hindi mabuksan ng susi ang pinto. Sa katabing silid, parehong sitwasyon ang kinaharap ni Bailey at Mengday. Matalino si Mengday, pagkapasok pa lang sa silid ay napansin na niya na ang mga nakasabit na lampion ay ang topographical map ng Fengyu Valley. Kaya, mabilis niyang naintindihan na ang susi ay nasa ilalim ng azalea, icon, flower pot. Ngunit hindi rin nabuksan ng susi na ito ang pinto. Biglang naalala ni Bailey ang liham na ibinigay sa kanya ni Wen Tian noong nakaraang araw. Lihim niyang binuksan ang liham at binasa. Sa liham, sinabi ni Wen Tian na matagal nang nakikipagsabuatan si Nan Sui Meng sa Majiao, kulto. Sa makatuwid, kailangang manalo ni Bailey sa round na ito. Ibinigay din niya ang eksaktong lokasyon ng tunay na susi sa liham. Hindi na makapaghintay pa si Tong Er. Ginamit niya ang kanyang hairpin para buksan ang kandado, na sinasabing basta't hindi ipinagbabawal ng mga patakaran, maaari itong buksan. Pakiramdam niya ay masyadong mahigpit ang mga martial artist na ito. Samantala, sinundan ni Bailey ang lokasyong itinuro sa liham, at natagpuan niya ang tamang susi. Hindi na nag-isip pa si Mengday, naramdaman lang niya na hindi rin masama ang pagpili niya ng tao. Hindi pala bobo si Bailey tulad ng inaakala, sa katunayan ay napakatalino niya. Simula nang mabasa niya ang liham ni Wen Tian, nagsimulang mag-ingat si Bailey kay Guyuan. Gayunpaman, labis din siyang nagdaramdam dahil sa huli, siya ay disipulo ni Guyuan. Sa susunod na round ng kompetisyon, mali ang sagot ni Bailey sa tanong, ngunit pinayagan siyang makapasok ng mga hurado. Naramdaman niya ang labis na kawalang magawa, masyadong halata ang pandaraya na ito. Sa kabila nito, hindi pa rin inamin ng mga hurado at iginiit pa na ang sagot ni Bailey ang tamang sagot. Sa kabilang grupo, sumasagot ng mga tanong sina Tong Er at Guyuan. Mas mahusay ng kaunti si Guyuan at tinalo si Tong Er. Sa lalong madaling panahon, ang Assembleya ay mayroon na lamang huling laban. Lihim na nakipagkita si Wen Chen sa mga pinuno ng iba pang mga sekta. Nagkunwari siyang isang taong nakakaunawa sa matataas na prinsipyo, na sinasabing nais niyang hayaan si Bailey na manalo sa kampyonato dahil ang batang ito ay taos pusong nakatuon lamang sa martial arts at wala nang ibang iniisip. Ang iba ay natural na naunawaan ang intensyon ni Wen Chen at tiyak na hindi nila siya bibigyan. Nakatayo sa labas, palihim na nakinig si Guyuan sa kanilang pag-uusap. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-iisip. Sa susunod na laban, madaling tinalo ni Bailey ang kanyang kalaban. Alam niya na ito ay isang pagsasaayos ni Wen Chen. Pagkatapos, habang umiinom ng tsaa kasama si Bai Wuxi, nilagyan siya nito ng lason sa tsaa. Nagpadala si Bai Wuxi ng liham kay Mengday na nag-uulat na si Bailey ay nalason ng matindi. Kung gusto niya ng panlunas, kailangan niyang matalo. Sa laban kay Mengday, natalo si Guyuan. Hindi niya maaaring ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao at martial arts, kaya wala siyang nagawa kundi matalo. Ngayon, ang tanging natitira ay ang paghaharap sa pagitan ni Mengday at Bailey. Bago ang final match, inayos ni Guyuan na dalhin ni Hanyan si Tong Er palayo. Kahit natalo, determinasyon niyang ibunyag ang tunay na kulay ni Wen Chen sa panahon ng labanan. Si Bailey ay talagang nagpakita ng mga palatandaan ng pagkalason. Sa simula, nagtanggol lang si Mengday at hindi umatake. Sa gitna ng laban, lumitaw si Guyuan na nakamaskara. Kasabay nito, dumating din ang isa pang taong nakamaskara. Nagsimula silang maglaban, ngunit mas magaling si Guyuan at diretsyong inalis ang maskara ng kalaban. Iyon ay si Wen Chen. Gusto niyang solohin ang Xiao Yaoju. Inalis ni Guyuan ang kanyang maskara, na inihayag ang kanyang tunay na pagkatao sa harap ng lahat. Inihagis niya ang Xiao Yaoju sa lupa. Ang mga pahina ng aklat ay lumipad sa hangin. Agad na nagunahan ang lahat sa pagkuha nito. Tunay nga, walang sinuman ang makakatanggi sa pang-akit ng lihim na martial arts manual. Nagmamalaking umalis si Guyuan. Alam ni na Bai Wuxi at Wen Chen na ang kanilang plano ay ganap na nabigo. Kusang sumuko si Bailey, at inihayag si Mengday
Dai bilang Wulin Alliance leader, pinuno ng alyansa ng Wulin. Sabay-sabay ring sumang-ayon ang iba. Sinamahan ni Hanyan si Tong Er pabalik sa Xiyuzen, palasyo ng araw at buwan. Tanging sa ganoong paraan lamang, magagamit ni Guyuan ang kanyang tunay na pagkatao upang mabawi ang Xiao Yaoju. Nang malaman ang tungkol dito, lubos na sinuportahan ni Tong Er si Guyuan. Matagal na niyang nakita ang tunay na kulay ng mga sektang Wulin na iyon. Sabi-sabi nilang tikultote ang iba, ngunit sa katotohanan sila mismo ang mga dilobo na may masasamang puso. Naupo na si Meng Dai sa silya ng Wulin Alliance leader. Hindi siya nagpakita ng awa kay Wen Qian. Sa loob ng maraming taon, ginaya ni Wen Qian ang pagkatao ni Guyuan ng Majiao, kulto at gumawa ng mga kasamaan. Ang layunin ay sirain ang reputasyon ni Guyuan. Para makuha ang Xiao Yaoju, hindi siya nag-atubiling magpanggap na paralisado sa parehong binti sa loob ng mahigit 10 taon. Si Wen Qian ay isang malupit na tao. Si Zhu Hang ay pinatay dahil natuklasan niya ang kanyang pagkakakilanlan. Sa tuwing naiisip ito ni Bai Wuxi, nasasaktan siya. Kahit na alam ni Zhu Hang na ang kanyang biyenan ay nagnakaw ng Xiao Yaoju, itatago niya pa rin ito bilang isang lihim dahil isa pa rin silang pamilya. Ngunit naisip ni Wen Qian na mas kapakipakinabang ang patay kaysa sa buhay. Ngayon, wala nang silbi si Bai Li kay Wen Qian, kaya't sinabi niya kay Bai Wuxi na paalisin siya upang hindi na siya makita pa. Pumunta si Daxyong sa bahay kubo at inutusan si Bai Li na umalis. Dumating si Meng Dai sa tamang oras at inutusan si Daxyong na umalis. Hindi niya kayang panoorin na binubuli ng iba ang kanyang lalaki. Hindi na nga si Daxyong na suwayin ang utos ng Alliance leader, kaya sumunod na lang siya. Kinuha ni Meng Dai ang pulso ni Bai Li at nalaman niyang hindi siya nalason. Lumalabas na ang liham na iyon ay isang bitag lamang upang matalo siya. Handa na si Meng Dai na bumalik sa Jingyun Mountain Villa at gusto niyang isama si Bai Li. Pumunta si Guyuan sa isang bahay inuman at nakilala ang isang kakatwang matandang lalaki na nakasuot ng punit-punit na damit. Patuloy siyang nakikipag-usap sa isang walang laman na silya at nakipag-agawan ng baso ng alak kay Guyuan. Ang internal energy ng taong ito ay napakalalim. Kahit si Guyuan ay hindi niya kalaban. Nag-iwan ng matanda ng isang storybook na pinamagatang Yishi Quancheng at pagkatapos ay umalis. Kinuha ni Guyuan ang storybook, ngunit habang umiinom siya ng alak, bigla siyang nagkasakit. Nagmadali siyang umalis at bumalik sa Xiyubian. Naghanda si Tong Er ng gamot at inalagaan si Guyuan ng buong puso. Pagkagising niya, tumayo si Guyuan at naglakad-lakad. Hindi sinasadyang binuksan ang storybook. Sa loob, ikinuwento nito ang kwento ni Tong Er sa Zudan Kide. Lunsod ng lasing na pangarap, ngunit ang wakas ay napakalungkot. Pinatay si Guyuan ni Meng Dai, at pagkatapos ay bumalik si Tong Er sa Zudan Kide. Tila ang lahat ay isang panaginip lamang. Hindi tinanggap ni Guyuan ang gayong wakas. Pinunit niya ang huling ilang pahina at itinago ang storybook. Labis na natuwa si Tong Er nang makita siyang nagising. Ngunit mahina pa rin ang kanyang katawan. Agad siyang hinila ni Tong Er pabalik sa kama at pumunta upang maghanda ng gamot para sa kanya. Dumaan sina Meng Dai at Bai Li sa Bailey River. Ito ang bayan ni Bai Li. Sinamantala niya ang pagkakataon na ipakilala si Meng Dai sa kanyang magiging biyenan. Bukod sa kanyang godfather, amain, si Bai Li ay mayroon ding uncle na godfather din niya. Nang makita ni Meng Dai ang godfather na ito, hindi niya napigilan ang kanyang luha. Tumakbo siya at niyakap ito at tinawag na ama. Sa simula ay medyo nagulat si Bai Li. Hindi niya inaasahan na mabilis na magbabago si Meng Dai sa pagtawag. Pagkatapos lang niya nalaman na ang godfather na ito ay ang ama ni Meng Dai, si Guya. Hindi na nakilala ni Guya si Meng Dai. Naaalala lang niya na mayroon siyang anak na babae, ngunit hindi matandaan ang kanyang mukha at ang kanyang isip ay pabago-bago. May mahalagang kailangan gawin si Meng Dai, kaya hiniling niya kay Bai Li na alagaan muna ang kanyang ama. Nangako siyang babalik upang sunduin sila pauwi pagkatapos niyang ayusin ang lahat. At pumayag si Bai Li dahil alam niya ang kanyang kapalaran. Ayaw ni Guyuan na madamay pa sina Tong Er, Liu Ying at Hanyan. Kaya, sinabi niya kay Tong Er na nagplano na siya para sa kanilang kinabukasan. Ngunit dahil hindi pa ganap na gumagaling ang kanyang kalusugan, gusto niyang hilingin sa kanya na bumili ng ilang bagay sa sementeryo. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Tong Er kay Guyuan. Tungkol naman kina Liu Ying at Hanyan, pareho silang iniligtas ni Guyuan noong bata pa at lumaki silang parang magkapatid. Ngayon, maaari na rin nilang simulan ang sarili nilang buhay. Kahit na ayaw nilang iwan si Guyuan, sa kalagayan ngayon, gusto niyang mamuhay kasama si Tong Er ng mag-isa at mamuhay ng tahimik, kaya hindi na sila angkop na manatili pa roon. Nag-imbita si Meng Dai ng doktor para kunin ang pulso ng kanyang ama. Sinabi ng doktor na wala siyang magawa. Nang makita niya na masayang namumuhay ang kanyang ama sa maliit na nayo ng pangingisda, ayaw na rin ni Meng Dai na dalhin pa siya sa kung saan-saan upang maghanap ng doktor. Naisip niya na hayaan na lang ang kanyang ama na manatili at magsaya sa kanyang pagtanda. Kasakuluyan, malapit nang dumating ang mga malalaking sekta sa Jingyun Mountain Villa. Alam ni Meng Dai na gusto nilang madaliin siyang harapin ang isyu ng Majiao, kulto. Naunawaan ni Bai Li na may malaking responsibilidad si Meng Dai. Agad niyang sinabi na aalagaan niya ng mabuti ang kanyang godfather, amain, at hihintayin siya rito na bumalik. Naghanda si Bai Li ng maraming pagkain para dalhin ni Meng Dai sa kanyang paglalakbay. Kahit na nalulungkot siya, bilang huling Alliance leader, kailangan niyang isantabi muna ang kanyang personal na damdamin. Ipinagbigay alam ni Daxyong kay Wen Qian ang pagtatago ni Guya sa nayo ng pangingisda. Naalala niya noong mga taon na iyon, kung hindi iniligtas ni Guya ang
buhay ni Guyuan, hindi siya hahanapin ni Guyuan ngayon upang maghiganti. Hindi na nasiyahan si Wen Chen. Ngunit sa kasamaang palad, mababa ang kanyang katayuan noon at walang bigat ang kanyang salita. Wala siyang magawa kundi sumunod kay Guya. Sinamantala ni Wen Chen ang pag-alis ni Meng Dai at pumunta sa nayo ng pangingisda. Nakita niya na hindi na siya nakikilala ni Guya at hindi na rin normal ang kanyang pag-iisip. Labis siyang natuwa, pinigilan siya ni Guya sa halos kalahati ng kanyang buhay at ngayon, sa wakas ay hindi na siya nito mapipilit pa. Nang akmang papatayin na sana ni Wen Chen si Guya, nakabalik si Bailey sa tamang oras. Pinigilan niya si Wen Chen na sinasabing bilang isang nakababata, alam niyang wala siyang karapatan na magsalita, ngunit umaasa lang siyang hindi gagawa si Wen Chen ng mga bagay na ikahihiya ng mga susunod na henerasyon. Hindi pinansin ni Wen Chen at tuloy-tuloy na lumapit kay Guya. Hinarang ni Bailey ang kanyang daan at tinamaan ng saksak ng espada. Dumating si Bai Wuxi sa tamang oras at pinigilan si Wen Chen. Hiniling niya sa kanyang senior brother na patawarin si Guya dahil baliw na ito ngayon at hindi na banta sa kanila. Hayaan na lang siyang patuloy na mamuhay sa maliit na nayon na iyon. Ibinaba ni Wen Chen ang kanyang espada at pumayag na hindi sasaktan si Guya. Pagkatapos noon, dinala nila si Guya palayo. Walang nag-abalang mag-alala kay Bailey na nakahiga sa lupa. Sa huli, namatay si Bailey dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Sa oras na ito, suot ni Guyuan ang eksaktong damit na nasa storybook sa Xiyugian, palasyo ng araw at buwan, naghihintay na dumating ang mga sekta. Alam niyang ayaw ni Tong Er na suotin niya ang damit na ito. Ngunit bawat isa ay may sariling kapalaran. Kailangan niyang tuparin ang kanyang misyon. Ang tadhana ay nagtakda na hindi na sila magkasamang tatanda ni Tong Er. Ang pangako sa Flower City, lunsod ng bulaklak, ay hindi na matutupad pa ni Guyuan. Dinala ni Tong Er ang liham ni Guyuan sa pinagkasundoang lugar, ngunit hindi niya nakita ang taong sinabi nito na hintayin. Naisip niya na si Guyuan ay nilinlang ng iba, kaya umupo siya sa isang kainan sa tabi ng daan at tiningnan ang liham. Nakita niya na nakasulat doon ang T-10th hippie at naunawaan niya na iyon pala ang pangalan niya. Binuksan niya ang liham at nabigla nang malaman na niloko siya ni Guyuan. Balak niyang sundin ang katapusan na nakasulat sa kwento, kapalit ng pagbabalik niya sa Zudan, lunsod ng lasing na pangarap. Si Tong Er, dali-daling sumakay sa kabayo at nagmadali pabalik sa Xiyugian, palasyo ng araw at buwan. Sa sandaling ito sa Xiyugian, napalibutan na si Guyuan. Sadyang hinamon niya si Meng Dai na aminin na tama ang sinabi ni Wen Chen na parehong pinatay niya sina Guya at Bailey. Pagkatapos ng isang labanan, nalagay si Wen Chen sa dehadong posisyon, kaya sinabi niya kay Meng Dai na lumaban. Ngunit hindi inasahan na binalingan ni Meng Dai si Wen Chen at pinatay ito. Lumalabas na bago nito, natanggap ni Meng Dai ang wakas ng storybook na ipinadala ni Guyuan sa kanya. Dito, sinabi niya na gawin lang ang nakasulat sa storybook. Patayin muna si Wen Chen at pagkatapos ay kunin ang buhay niya. Hindi alam ni Meng Dai ang katotohanan sa likod nito, kaya tinanong niya si Guyuan. Sumagot si Guyuan na sadya niya itong ginawa dahil sa tingin niya ay mahirap harapin sina Meng Dai at Wen Chen ng sabay-sabay, kaya sinadya niyang magkaroon sila ng panloob na labanan. Nagalit na naman si Meng Dai. Agad na sinamantala ni Guyuan ang pagkakataon at sinadya niyang hayaang saksakin siya nito. Nagtiwala siya kay Meng Dai na ang pagiging huling alliance leader nito ay tiyak na makakapagpamahala ng maayos sa Jianghu, mundo ng martial arts. Pagdating ni Tong Er, eksakto ang nasaksihan niyang eksena. Labis siyang nasaktan. Inakala niya na si Meng Dai ay ginagamit lang siya para magkaroon ng pagkakataong patayin si Guyuan. Namatay si Guyuan. Unti-unting luminaw ang katawan ni Tong Er at naglaho. Nang magising si Tong Er, natuklasan niyang nakabalik na siya sa Zudan, lunsod ng lasing na pangarap. Umiyak siya at tumakbo sa lahat ng dako upang hanapin si Guyuan, ngunit walang nakakaalam kung sino ang hinahanap niya. Nakita ni Tong Er ang dalawang bagong katulong sa manor na may eksaktong mukha ni na Liu Ying at Han Yan. Nang makita niyang muli si Bailey, paulit-ulit siyang nagtanong tungkol sa kalagayan ni Guyuan, ngunit hindi niya lubos na maintindihan ang sinasabi niya. Gayunpaman, ang isang walang ingat na pahayag ni Bailey ay nagbigay ng ideya kay Tong Er. Hinila niya ito upang hanapin ang tindahan ng storybook. Doon, natagpuan ni Tong Er ang susunod na bahagi ng storybook na Dway and Figit. Iisa lang ang sinasamba ko. Nalito si Bailey, kaya kinuha niya ang isang aklat na Dway and Figit at binasa. Pagkatapos basahin ang storybook, nalaman ni Tong Er na sinadya ni Guyuan na hayaang patayin siya ni Meng Dai. Labis siyang nakonsensya dahil sa maling pag-unawa niya kay Meng Dai. Ngunit nandoon pa rin ang sakit ng pagkawala ni Guyuan. Patuloy siyang nalulunod sa paghahanap sa kanya. Araw-araw ay umuupo lang siya at iginuguhit ang kanyang larawan. Labis na nalungkot ang eldest princess, pinakamahusay na prinsesa, nang makita ang kanyang anak na ganoon. Bilang isang ina, hindi niya maatim na hayaang magpatuloy ang kanyang anak sa ganito, kaya't binigyan niya ito ng pampatulog. Batay sa larawan, natagpuan ng eldest princess ang isang lalaki na eksaktong kamukha ni Guyuan sa kalye. Ang lalaking ito ay nagngangalang Muxiang. Pumunta siya rito mula sa ibang lugar para magtrabaho. Dinala siya ng eldest princess sa manor. Hiniling niya rito na pakasalan si Tong Er at nangako sa kanya ng isang buhay na puno ng karangalan at kayamanan. Ipinaliwanag ni Muxiang na hindi siya nagmamadali dahil sa pera, kundi dahil lang sa narinig niya ang kwento ng eldest princess. Naramdaman niya na mahalagang iligtas ang buhay ng isang tao, kaya pumayag siyang magpakasal. Bagamat eksaktong kamukha ni Guyuan si Muxiang, hindi pa rin siya si Guyuan. Iba ang kanilang mga personalidad. Sa kabilang banda, ayon sa pagsasaayos ng kanyang ama, kailangan ding makipag-ayos si Bailey sa dalaga ng pamilya Lin, ngunit pagkatapos basahin ang aklat, nahalina siya sa karakter ni Meng Di doon. Kaya wala siyang interes sa Lin Miss na hindi pa niya nakikilala. Nang makilala niya ito, natuklasan niyang eksaktong kamukha niya si Meng Di, at isa rin siyang babae na naghahangad ng buhay Jianghu, mundo ng martial arts, tulad niya. Inanyayahan pa niya si Bailey na sumama sa kanya sa Jianghu. Hindi
Nag-atubili si Bailey at umalis kasama niya. Dito na nagtatapos ang palabas. Salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo, bigyan nyo ako ng like. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampana para hintayin ang pinakabagong mga palabas.